Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2651. Si Guqing ay hindi natatakot, ang apelyidong Lu na ito ay halos naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa kanya ni Ye Fan, talagang napupuot. Hindi ka man nagtuturo ng leksyon, paano ka pa rin magkakaroon ng magandang mukha? Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao, ngunit ipinapayo ko sa iyo, huwag maging mangmang. Matapos magbigay ng babala, tumalikod si Guqing at nawala sa malaking pormasayon. Isang kasambahay lang, maglakas loob na banta tayo. Kinagat ni Lu Fei ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang ganitong uri ng ignorante na babae ay hindi kailangang magkaroon ng parehong kaalaman sa kanya, ngunit itong Ye Fan ay talagang may hindi mabilang na mga kayamanan. Mayroong isang pinagpalang lupain, at mayroong dalawang maliliit na hayop, at ang mga babae sa paligid niya ay mga immortal din. Kakaiba. Bakit biglang lumitaw ang isang numero 1 tao sa mundo? Hinaplos ni Lu Yuanshan ang kanyang balbas ng hindi maipaliwanag. Elder, kung talagang kamangha-mangha sila, bakit sila nananatiling tulog sa lahat ng oras? Ang walang katapusang purgatorio na ito ay naging ganito kamakailan. Sa tingin ko, nagkaroon siya ng pagkakataong yumaman sa isang gabi, at may kasama siyang magagandang babae. Ni hindi ko alam ang halaga ng flame grass, ang alam ko lang ay isa siyang straw bag, hindi sumasang-ayon si Lu Feiyan. Tama si Feiyan. Bagamat napakaraming kayamanan ni Ye Fan, wala siyang bait. Dapat tayong bumalik sa lalong madaling panahon, makipag-usap sa may-ari, at malaman ang higit patungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung talagang walang pinanggalingan ang batang ito, hindi ko kayang panuorin na lang ang ganoong kay ama na lupain at sakupin niya ng walang kabuluhan. Sabi ng dalawa at nagmamadaling bumalik sa Donghua City. Sa pag-aaral ng pamilyang Lu, si Lu Ronqiu ay nabigla ng mahabang panahon matapos marinig ang narinig at narinig ng dalawa. Bagamat matagal na niyang inaasahan na maaaring may mga hindi inaasahang kagalakan, talagang malayo ito sa kanyang imahinasyon. Sa ganitong paraan, ang walang katapusang purgatoryong ito ay naging isang larangan ng digmaan para sa mga sundalo. Si Lu Ronqiu ay nagpabalik-balik ng ilang hakbang, natatakot ako na si Ye Fan ay may espesyal na background sa likod nito, at pagkatapos ay hindi ito kayang bayaran ng aming pamilya Lo. Lolo, kahit gaano pa kalakas ang background niya, mas malakas kaya siya sa clan. Kung hindi makakain ang pamilya naming Lu, sasabihin namin sa Shenlong clan. Hanggat alam ng Shenlong clan na mayroong dalawang mythical beast dito, sa tingin ko, magiging interesado sila. Mukhang interesado si Lu Feiyan. Nag-isip si Lu Ronqiu at sinabing, sa totoo lang, kahit na talagang kunin natin ang Infernal Purgatory, maaaring hindi natin ito mahawakan. Sa halip na makipagsapalaran, mas mabuting makipag-usap kay Shenlong ng direkta tungkol sa bagay na ito, at pagkatapos ay makakakuha tayo ng bahagi ng pie. Ang sinabi ng may-ari ng pamilya ay totoong-totoo, at nararamdaman ko rin na kami, ang pamilyang Lu lamang, ay hindi makokontrol sa napakalayong paraiso, sabi ni Lu Yuanshan. Kung gayon, Master Ji Shouting, nasa Donghua City pa ba siya? Direktang inapo siya ng pangunahing linya, at interesado siya sa usok ng Pilipinas. Mas mabuting makipag-usap muna sa kanya ang pamilya naming Lu. Narito, si Master Ji Shouting ay nasugatan. Mayroon na siyang tirahan sa Donghua, at plano niyang bumalik sa clan pagkatapos magpagaling. Sige, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kanya, sabi ni Lu Ronqiu. Agad na bumaba si Lu Yuanshan upang harapin ito, ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang marinig ang ulat sa telepono, muli siyang sumimangot. Elder, anong problema? Napansin ni Lu Feiyan na may mali. Narinig ko na si Young Master Ji Shouting ay nagkaroon ng alitan kay Xiao Ruolan, ang babaeng Phoenix ng Phoenix, tungkol sa isang mahiwagang alahas sa Yinhua Square. Ang mga grupo ng Shenlong at Phoenix ay nagbabanta na ngayon na pumunta sa Sword Discourse platform para sa mas mataas na antas. Susunod. Si Xiao Ruolan, ang babaeng Phoenix. Iyan ang apo ng kasalukuyang pinuno ng angkan ng Phoenix, ang munting prinsesa ng angkan ng Phoenix. Si Lu Feiyan ay napakadiin, narinig ko ang tungkol sa babaeng iyon, siya ay napakamayabang at mayabang. Sa isang marangal na pagkakakilanlan at kadugo, siya ay palaging mapanghamon. Si Young Master Shouting ay hindi mas masama kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng pagiging bloodline, at ang kanyang cultivation base ay medyo mas mataas kaysa sa kanya, kaya natural na hindi siya masasanay sa kanyang init ng ulo. Pagkasabi niyan, mahirap pa ring makipagkompetensya sa Feng Nu bago umabot sa Fire Dragon ang bloodline ni Shenlong. Ang aming pamilyang Lu ay may malapit na relasyon kay Shenlong, ngunit hindi lang namin mapapanood si Master Shouting na labis na nagdurusa. Yuanshan, magdala ng ilang matatalino at may kakayahan ng mga tao, sumama ka sa akin at tingnan ang eksena, nag-aalalang udyok ni Lu Ronqiu. Kasabay nito, ang Yinhua Plaza ay matatagpuan sa maunlad na lugar ng Donghua City. Isang malaking bilang ng mga dumaraan ang nagtipon sa labas ng isang magic weapon shop. Xiao Ruolan, malinaw na ang gathering bracelet na iyon ang una kong nagustuhan. Napaka-unreasonable mo, at hindi ka nahihiya na agawin ito mula sa Young Master.
Nakabalot pa rin si Ji Xiaoting ng go sa isang kamay, at hindi na siya gumaling. Namutla ang mukha niya ngayon. Red, malas ko talaga ang paglabas ko this time. Anong gusto mo? Halatang si Miss Ben ang unang nakapulot, okay. May nakasulat ba pangalan mo? Isang matamis na babae na nakasuot ng pulang damit ang munting prinsesa ng pamilya Phoenix, si Xiao Ruolan. Si Young Master ang unang nagbayad sa cashier. Pero hindi pa kinukuha ng tindera. Sa tingin mo, bakit siya pumayag na ibenta ito sa iyo? Nanginginig sa takot ang tindera sa mga sandaling ito, at walang naglakas loob na tanggapin ito. Usapan. Sa katunayan, ang Spirit Gathering Bracelet ay isa ring medium-grade na magic weapon, ngunit ang pagkakagawa ay katangi tangi, kaya ito ay napakaangkop para sa mga batang babae na magsuot. Ang dalawang pinakamatandang Young Masters at Eldest Miss na ito ay hindi masyadong bihira sa magic weapon na ito, ngunit lahat sila ay para sa mukha ng clan, at walang gustong umatras. Xiao Ruolan, binabalaan ka ng Young Master na ito na kung hindi mo ibibigay ang bracelet sa Young Master na ito, malugod akong tatanggapin. Sinabi ko lang na pupunta ako sa sword discussion platform, at kung sino ang may kakayahan ay bibili ng bracelet na ito. Dare to take it. Ji Xiaoting, nasugatan mo ang isang kamay mo, at hindi ka sasamantalahin ng dalagang ito, hayaan mong magkaroon ka ng isang kamay, maglakas loob ka ba? Kung alam mo kung ano ang mabuti o masama, magkita tayo sa sword stage. Go and go. Sino ang natatakot sa iyo? Ang mga alagad ng. Pumunta ang Shenlong at Phoenix Clan sa pinakamalapit na outdoor sword discussion platform. Sa karamihan ng tao, isang babaeng itim ang buhok na nakasuot ng pulang leather jacket, itim na leather na pantalon, at isang mapagmataas na figure ay may hawak na ice cream sa isang kamay at isang tuhog ng inihaw na mga pakpak sa kabilang kamay. Nang makita ang eksenang ito, sinabi ng magandang babae sa isa pang batang babae sa puting palda sa tabi niya na may kumikinang na mga mata, Yuner, lalaban tayo. Tara at tingnan natin. Ate, dalawang grupo ng mga bata ang nagsasaya, ano ang maganda dito? Anong klaseng bata, gaano ka-interesant ang pagtalo ng Jiaolong sa babaeng Phoenix, kami ang mga ninuno ng angkan ng Phoenix, at nagmamalasakit kami sa paglaki ng mga bata. Maaari kang bumalik at makipag-away kay Brother Yefan, ang mga batang ito ay naglalaro sa bahay. Ano ang makikita? Let's go meet with Sister Zimo and the others, pupunta sila sa ibang market. Nakaramdam ng pagod si Du Yuner para sa mapaglarong kapatid na ito. Natuwa lang siya sa pamimili, pero bigla niyang sinabi na pupunta siya para bumili ng merienda at hindi para bumili ng damit. Nang magtitipon siya kasama ang kanyang mga kapatid, muli siyang pumunta rito para makiisa sa kasiyahan. Anong palengke ang pupuntahan mo? Kailangan kong pumunta sa arcade para maglaro mamaya. May holographic game doon. Mukhang exciting. Sabay tayong maglaro mamaya. Ate, seryoso ka ba? Ikaw lahat sila ay bumalik sa Earth bilang mga asteroid mula sa universo, ano ang maaaring maging kapana-panabik sa laro? Nagpout si Xiao Ziner, hindi naman cute ang kapatid ko, tapos paglalaroan ko ang sarili ko, bumili ka ng damit sa kanila Terena. Anyway, hihiramin ko ang mga damit na binili mo at isusuot mo, tandaan mo ibili mo pa ako ng red. Pagkatapos magsalita, direktang tumakbo si Xiao Ziner patungo sa sword discourse platform. Hoy! Ate! Ilang beses na sumigaw si Du Yuner. Nang makitang hindi na siya makasigaw ay napailing na lamang siya ng may pilit na ngiti. Hindi siya mapakali na alalahanin si Xiao Ziner, walang panganib pa rin. Hindi interesado si Du Yuner na panuurin ang isang grupo ng mga bata na nag-aaway. Kaakit-akit ang mga damit at alahas. Sa sword stage, ito ay palaging handa. Pagkatapos ng lahat, may mga salungatan sa pagitan ng mga practitioner sa lahat ng oras. Matapos i-on ang energy shield, nagsimula ang labanan. Kabanata 2652, kilalanin ang mga ninuno. Ang 2 dosenang sikat na henyo ng pamilya Shenlong at ang pamilya ng Phoenix ay nagpaligsahan dito, na umaakit ng libu-libong tao na manood ng labanan sa maikling panahon. Ang ilang mga tao mula sa mga aristokratikong pamilya at angkan, yaong mga malapit, ay nagmamadali rin. Sina Ji Xiaoting at Xiao Ruolan ang mga pangunahing target ng proteksyon ng parehong angkan. Si Xiao Ziner ay nakatayo sa karamihan at mukhang kaakit-akit. Kung tutusin, first class ang itsura at katawan niya. At sa napakahusay na klasikal na pag-uugali ng Diyosa, dinilaan pa rin niya ang ice cream at kumagat sa mga score, na talagang isang alternatibong estilo. Maraming nagpakilalang pambihirang mga lalaki ang sabik na sanang sumubok, at gusto nilang hintayin ang pagtatapos ng sword competition, kaya umakyat sila para makipag-chat kay Xiao Ziner. Sa sword discussing stage, walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Ji Xiaoting ang 9-layer true essence of Sculpting Spirit. Ang 5th layer spirit sculpting ni Xiao Ruolan, halatang may gap sa kanyang cultivation, kaya direkta niyang inactivate ang Phoenix Blood Burning. Gumalaw ang dalawa sa entablado, na nag-trigger ng mga pagsabog ng tagay at tagay. Ang kamao ng dragon, ang kuko ng dragon, ang dobleng latigo, ang ulan ng apoy, ang lahat ng uri ng natatanging kasanayan ng dalawang karera ay patuloy na ipinakita.
Oh, ang lansihin na iyon ay dapat gumamit ng gintong gulong. Bumagal si Haoyo. Mabahong babae, ikaw ay nasa apoy sa oras na ito. Antalahin ang ritmo. Si Xiao Ziner ay mukhang balisang balisa, pagkatapos ng lahat, ang maliit na phoenix na ito sa kanyang mga mata, ang antas ng pakikipaglaban ng isang babae ay parang isang 3 taong gulang na manika. Kung hindi dahil sa sobrang basura ng kalaban, si Xiao Ziner ay sabik na lumaban ng personal. Natigilan ang audience sa tabi niya. Bagamat hindi nila gaanong naiintindihan, tila napakalakas nila. Bukod dito, ang kagandahang ito ay masyadong marahas, at tila hindi ito madaling lapitan. Isang kamay lang ang ginagamit ni Miss Xiao, kaya hindi niya talaga sinasamantala ang young master na si Xiao Ting. Tulad ng inaasahan sa isang babaeng phoenix, siya pa rin ang may kapangyarihan. Sa talakayan ng karamihan, higit sa 50 pakulo ang hindi namamalayan. Unti-unting nasisiwalat ang kalamangan sa durability ng Phoenix Girl. Isang gintong gulong ang bumaril, na direktang nagpabagal kay Ji Xiaoting, na hindi makasabay sa ritmo ng kalahating beat, at lumipad palabas ng paatros, nagluwa ng isang subaw ng dugo. Master Xiaoting. Si Lu Feiyan, na dumating sa pinangyarihan, ay hindi napigil ang mapabulalas sa pag-aalala. Huminga ng malalim si Ji Xiaoting, at nang makita niya si Lu Feiyan sa court, nag-init ang mukha niya. I originally planned to excuse myself from being injured, so I just retire, but now ayoko talagang magpatalo. Ilang araw na lang siyang nawalan ng lalaki, at sa pagkakataong ito, kung mapahiya na naman siya, wala na siyang mukha para makita ang diwata sa kanyang puso. Ji Xiaoting. Natalo ka, bilasan mo. Ipinagmamalaki ni Xiao Ruolan ang kanyang ulo. Nataman lang ako ng trick, hindi pa ako talo. Pinunasan ni Ji Xiaoting ang gilid ng kanyang bibig. Damn it, since hindi mo tanggap, tapos bugbugin ka nitong binibini para tanggapin mo. Muling bumaril si Xiao Ruolan, nag-double whip si Feng Yan, mabilis na inindayog si Ji Xiaoting parot-par ito sa entablado, at napahiya siya. Matapos sampilan ng ilang beses na sunod-sunod, nasunog ang katawan ni Ji Xiaoting hanggang sa napunit ang laman. Biglang sumugod sa sword discourse stage ang isang matandang may kulay abong balbas. Isang napakalaking pressure ang pinakawalan, at iwinagayway ng lalaki ang isang braso at pinagdurog-durog ang dalawang latigo ni Feng Yan. Tatanda na si Rong. Hindi maiwasan ni Ji Xiaoting na magmukhang nagulat nang makita niya ang matanda. Diyos ko, si Ji Rongchang, na nasa konseho ng Shenlong clan, ay isang matandang lalaki. Mukhang ang espesyal na elder ng clan na naiwan sa Donghua, si Rongchang lang ang pinakamalakas. Mukhang napakahalaga ni Ji Xiaoting. Maging si Ji Rong ay naging matanda na at umakyat sa entablado upang protektahan siya. Inunat ni Ji Rongcheng ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si Ji Xiaoting, nakasimangot at sinabi kay Xiao Ruolan, "Girl, malapit na itong matapos, ikumpara natin dito ngayon. Bracelet, pumunta ka doon." Tumatanda na si Ji Rong, kung gagawin mo ito, lalabagan mo ang mga patakaran ng Sword Discourse Platform. Hindi pinapayagan ng Sword Discourse Platform ang sinuman na pumunta sa entablado upang tumulong. Hindi kaya-kayang matalo ang iyong Shenlong clan. Kung gayon ay hindi ito matalo ni Ji Xiaoting at tumangging umamin ng pagkatalo, kaya hayaan ang mga matatanda na tumulong. Tumanggi si Xiao Ruolan. Babae mula sa pamilya Xiao, bagamat isa kang phoenix na babae, huwag kang masyadong lumayo. Alang-alang sa isang Pulse Heiress, gusto mo bang magkaroon ng malaking salungatan ang Shenlong clan at ang iyong Phoenix clan? Ang mga patakaran ay mga patakaran. Ito ay isang mahusay na eskrimidor. Ito ay napagpasyahan. Maliban kung si Ji Xiaoting ay umamin ng pagkatalo sa lugar, ang kompetisyon ay hindi matatapos. Giit ni Xiao Ruolan. Isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan mula sa Phoenix Clan ay nagpahayag din ng kanilang suporta. Palihim ding umiling ang mga manunood, pakiramdam na medyo kulang sa tindig si Ji Rongcheng. Dumating si Lu Ronqiu sa entablado sa oras na ito at nagsabi, "Miss Xiao, ako ang dekan ng council, ang pinuno ng pamilya Lu, at si Lu Ronqiu. Naisip ko na si Miss Xiao, isang napakayabang na babae, ay tiyak na magagawang unahin ang pangkalahatang sitwasyon at hindi hahayaang mahuli ang dalawang angkan dito. Hindi kinakailangang salungatan. Umalis ka na. Isa kang aso ng Shenlong clan. Kapag nakipag-usap tayo sa clan, saang round ka kukuha ng maharlikang patriarch para makialam?" Umirap si Xiao Ruolan. Malungkot ang mukha ni Lu Ronqiu, at hindi siya nang ahas na magsalita. Nagalit si Lu Feiyan, bastos na babae. Napakabastos. Right. Ikaw ang unang lumabag sa mga patakaran, at ikaw ang unang naging bastos. Pagmamalaki ni Xiao Ruolan. Bumaba ang mukha ni Ji Rongcheng, "Girl, may limitasyon ang pasensya ko, huwag kang masyadong lumayo, sapat na." Nakita ko ang isang babaeng phoenix na nakaapulang damit na naglalakad papunta sa entablado at sinabing, "Elder Rongchang, alam namin na nag-aalala ka sa kaligtasan ni Ji Xiaoting. Ngunit narito ka upang labagin ang mga patakaran ng Sword Discourse Platform sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong sarili upang maging isang powerhouse." Hindi masyadong sineseryoso ng eroplano ang ating Phoenix Clan.
Ang pangalan ng babaeng ito ay Huang Yaman, ang elder ng Phoenix Clans Council. Masyado kang nagmamalasakit sa mga patakaran ng sword discussion platform dahil ang sword wielder ay pinamumunuan ng Phoenix Goddess. Ngunit sa mata ng matandang ito, dapat ding baguhin ang panuntunang ito. Sino ang hindi nakakaalam na ang iyong Phoenix Clan ay maaaring magpatuloy sa pagbawi mula sa abo? Walang limitasyon sa oras para sa labanan sa Lanjiantai, at hindi ito makatarungan. Sabi ni Ji Rongcheng, mabaho walang hiya. Ibig mong sabihin, hanggat walang limitasyon sa oras, ang aming Phoenix Clan ay hindi matatalo. Pagkatapos kayong angka ng Shenlong ay masunurin pa ring lumuhad at yumuko, na kinikilala na ang aming angka ng Phoenix ang numero 1 angkan sa mundo. Hindi mo kaya, at gumagawa ka pa ng dahilan. Karapat-dapat ka rin bang maging inapo ng pamilya Shenlong? Fu. Sa. Nakatayo, sumigaw ang isang babae at naghagis ng buto ng pakpak ng manok. Lumingon ang lahat at napag-alaman na ito ay isang napakagandang babaeng itim ang buhok. Nakita ni Lu Feiyan si Xiao Ziner, at muli siyang nalungkot. Ano ang nangyayari? Sa isang araw, mas marami akong nakitang magagandang dilag kaysa sa pinagsama-samang mga nakaraang araw. Saan lumilitaw ang mga top beauties na ito? Malinaw na nakita iyon ni Lu Feiyan, kahit si Ji Xiaoting ay tumingin doon ang kagandahan ay nabighani, at lalo siyang ayaw at galit sa kanyang puso. Nagpakita si Xiao Ruolan ng bakas ng pagdududa sa kanyang mukha, na para bang may naramdaman siyang kakaiba. Girl, mas mabuting bawiin mo ang sinabi mo at hiyain ang aming mga inapo ni Shenlong. Hindi ito biro. Malamig ang tono ni Ji Rongcheng. Natigilan sandali ang audience. Tapos na. Kung ang isang magandang babae ay nagudyok sa Shenlong clan, maaari siyang mamatay. Paano kaya? Masanay na si Xiao Ziner sa ugali ng mga lalaking ito, umiwas lang siya at naisip na biglang nawala. Muling lumitaw, hinawakan na ni Xiao Ziner ang leeg ni Ji Rongcheng gamit ang isang kamay at itinaas siya. Mabahong matandang lalaki. Walang hiya ka, sabi ng matandang babae. Sinabi na hindi ka karapat-dapat na maging inapo ng angkan ng Shenlong. Ano ang magagawa mo sa aking asawa? Huminga ng malalim ang audience. Lahat ng uri ng mga tandang ay walang katapusang narinig. Ito, paano ito posible? Si Ji Xiaoting at ang iba pang mga tao mula sa pamilyang Shenlong ay pawang mapatla. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Phoenix Clan ay nagulat lahat na mayroong isang eksperto na tatayo at tumulong. Ang susi. Tinawag niya ang kanyang sarili na, aming Phoenix Clan. Mabilis na umatras ang lahat sa pamilya Lu, hindi na nang ahas na magsalita pa. Nanlaki ang mga mata ni Lu Feiyan, at ang ayaw sa kanyang puso ay nauwi sa takot. Nasaan ang kagandahang ito na napakasagrado? Si Ji Rongcheng ay natigilan sa kapangyarihang ito, hindi niya napansin kung paano pumunta rito si Xiao Ziner, at hindi niya maramdaman ang paglilinang ng babae. Palibhasa'y ginanap ng ganito sa publiko, si Ji Rongcheng ay nainas at nagalit, shrew. Gumalaw siya upang sakupin ang Heavenly Primordial Yuan, at susuntukan na sana niya si Xiao Ziner. Naghahanap ng kamatayan. Ang magagandang mata ni Xiao Ziner ay kumikislap ng gintong apoy. Boom! Isang ulap ng gintong phoenix na apoy ang bumangon sa mga kamay ni Xiao Ziner, direktang hinaipan si Ji Rongcheng sa mga piraso. Sa isang iglap, lumipad ang kaluluwa, at ni isang hamak ay hindi naiwan. Hindi lamang iyon, ngunit ang proteksyon na takip ng Sword Discourse Platform ay nabasag sa mga piraso. Feng Yan. Sa wakas ay nakumpirma na ni Xiao Ruolan ang kanyang nararamdaman, at nang ang mga manunood ay nasa gulat at kawalan pa rin ng pag-iisip, siya ay napaluhod sa pananibik. Junior Ruolan, magbigay-pugay sa ninuno. Kaagad, isang grupo ng mga anak ng Phoenix Clan ang biglang napagtanto na ito ay isang hindi maarak na ninuno ng hanging babae sa angkan. Nagmamadali silang lumuhad isa-isa, kumulo ang dugo, at nagbigay galang ng malakas, at ang momentum ay nagulat sa mga manunood. Kabanata 2653 Super Sister. Sa isang panahon, ang Sword Discourse Platform ay parang isang malaking bato ng yelo at isang nagliliyab na apoy. Ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Shenlong at ang pamilyang Lu ay parang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Ang Phoenix Clan at ang mga kaakibat nitong puwersa ay nasa sabik. Si Ji Rongcheng, na nagwalas ng langit sa isang segundo, na may ganoong lakas, ay tiyak na masusuklam ang angkan. Magbabago kaya ang rangkang ng 4 na major clan sa sandaling ito? Phoenix, sa wakas ay gustong year-oka ng matandang kalaban. Ninuno. Sariwa ang tunog ni Xiao Ziner, ito ang unang beses na tinawag siyang ganoon sa clan. Pero totoo naman na kahit wala siyang kaapo-apuhan, super ancestor siya in terms of seniority. Bumangon ka na, hindi lang ako masanay, aalis na ako. Ancestor, please stay. Mabilis na sumunod si Xiao Ruolan na may nagniningas na mga mata. Maaari ko bang tanungin kung sinong ninuno ng pamilya Phoenix natin ang ninuno natin? Mangyaring bigyan si Ruolan ng pagkakataong magpasalamat ng mabuti sa ninuno. Hindi ba't nakakainis? Isang walang kwentang bagay. Hindi nakaimik si Xiao Ziner. Maliit na bagay. Maaari bang isang maliit na bagay ang patayin ang powerhouse ng Divine Dragon sa publiko? Oo naman, ito ang ganap na lakas, ang kumpiyansa na dulot nito. Ang mga tao ng Phoenix Clan ay mas nasa sabik.
Si Huang Yaman ay mabilis na nagpadala ng mensahe sa angkan, na humihiling sa kanila na magpadala ng isang tao ng mabilis, upang ang ninuno na ito ay dapat na mapanatili ng maayos. Kung gayon maaari ko bang itanong kung nasaan ang ninuno? Tanong muli ni Xiao Ruolan. Pupunta ako sa arcade para maglaro, pupunta ka ba? Nawawalan si Xiao Ziner ng makakasama. Game Hall. Natigilan si Xiao Ruolan noong una, ngunit pagkatapos ay masayang ngumiti, madalas din pumunta doon si Junior, at kung makakapaglaro ako ng aking ninuno, natural na gusto ko ito. Talaga. Kung gayon dapat alam mo kung aling mga laro ang pinakamasaya. Bilasan mo at sundan mo ako. Hinawakan ni Xiao Ziner si Xiao Ruolan at tumakbo palabas sa gitna ng kalituhan ng lahat. Mabilis na sumunod ang isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Phoenix, sa takot na mapabayaan ang ninunong ito. Ang isang serye ng mga plano sa mabuting pakikitungo ay inayos. Sa Game Hall, agad na nilinis ng mga tao ng Phoenix Clan ang field, na napapalibutan ng mga layer. Paulit-ulit na hinimok ni Huang Yaman si Xiao Ruolan na magsaya kasama ang kanyang ninuno, siya nga pala, subukang maging malapit hanggat maaari, at humingi ng ilang impormasyon. Si Xiao Ziner ay walang pakialam sa mga kaayusan na ito, basta't masaya siyang makapaglaro. Pagkatapos magsuot ng kagamitan sa laro, sa Game Hall, isang napakamakatotohanang eksena ng laro ang lumitaw sa isang iglap. Ang dalawang batang babae ng Phoenix ay nagsasaya sa paglalaro ng mecha shooting game sa hinaharap na larangan ng digmaan. Haha, Xiao Ruolan, magaling kang maglaro. Xiao Ruolan. Talagang maraming naglalaro, at ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Sa kritikal na sandali, maaari pa niyang bigyan ng ulo si Xiao Ziner, siya ay matino. Ancestor, madalas na lumabas ng clan si Ruolan noong bata pa siya, ginagamit ang lahat ng kanyang baon sa paglalaro, at ilang beses na ikinukulong ng kanyang ama. Napangiti si Xiao Ziner na nahihiya, at hindi maiwasang magtaka, ito kaya ang mana ng babaeng Phoenix. Ancestor Ziner, mayroon ka bang cultivation base sa banal na kaharian? Napakagwapo mo na kaya mong patayin ang Ji Rongcheng na iyon sa isang galaw. Hindi sinasadyang tanong ni Xiao Ruolan. Alam mo ba ang Holy Land? May Holy Land sa Earth. Natural na alam ko na mayroong Chaos Realm sa itaas ng Holy Land, ngunit iyon ay halos maalamat. Sinasabi lang na ang mga ninuno na nagtanim sa Holy Land ay halos lahat ay umalis sa lupa, pagkatapos ng lahat, kapag naabot mo ang Duotian Realm, maaari kang mabuhay sa universo. Ang mga ninuno ng banal na kaharian ay pumunta na lahat sa iba pang mga lugar upang humanap ng mga pagkakataon, at hindi sapat na ibahagi ang mga mapagkukunan ng isang maliit na lupa. At, kung gusto mo talaga ng resources, maghanap ka lang ng planeta at monopolize ito, ungol ni Xiao Ziner. Sinasabi na mayroon pa ring mga ninuno ng banal na lupain na natitira sa Earth, ngunit walang nakakita sa kanila sa mahabang panahon. Hulaan ni Ruolan na ang ninuno ni Ziner ay dapat na isa sa kanila, sabi ni Xiao Ruolan. Hulaan mo. Hindi interesado si Xiao Ziner na pag-usapan ang paksang ito. Kung mayroong isang banal na kaharian na nakatago sa lupa ay walang epekto sa kanila. Si Xiao Ruolan ay masigurado sa hula, at nasa sabik. Ancestor Ziner, bukod sa paglalaro, ano pa ang gusto mo? Mairerekomenda ito sa iyo ni Ruolan. Ako, masaya, masarap, anuman, sabi ni Xiao Ziner. Pagkatapos ay dadalhin ka ni Ruolan sa pinakamagandang restaurant sa Donghua City. Hindi ito pampubliko, at hindi alam ng karamihan ang tungkol dito. Okay. Si Xiao Ziner ay tuwang-tuwa at ipinagmamalaki. Ang talino pa naman ng nanay ko, nakipaglaro sa akin sa ilang juniors, sobrang gulo. Isang grupo ng mga hanggal na kapatid na babae na bibili, na nagmamalasakit sa iyo. Pinaglalaroan ng matandang babae ang kanyang sarili. Nguso. Sabay-sabay. Sa isang sightseeing suspension bus sa Donghua City. Sina Feng Yaoying, Ning Zimo at iba pang kababaihan ay nagpaplanong pumunta sa susunod na shopping place. Mga kapatid, paano kung gumawa tayo ng pagbabago tulad ni Yuner? Medyo nahihiyang sabi ni Nayen Rujao. Ang paglalakbay na ito, kahit saan sila pumunta, maaari silang makaakit ng maraming atensyon. Tumakbo ako para makipag-chat sa kanila, humingi ng group photo, at hiniling sa kanila na magdebo bilang mga bituin. Sa pagkakataong ito ay sumakay na ako sa bus, at palagi akong binabalikan at pinahahalagahan ng isang grupo ng mga turista sa bus. Medyo nahiya si Nayen Rujao sa sobrang manipis na balat. Sa katunayan, sa Earth, sila ay madalas na tinatitigan kapag sila ay nag-show shopping. Maaaring pagkatapos ng maraming taon ng buhay ng tiso at mataas na paglilinang, ang kanyang paningin at ugali ay pambihira. Sa makatuwid, ito ay nagpapahintulot sa kanila na maglabas ng isang panloob na kagandahan kaysa sa mga ordinaryong kagandahan. May katuturan din ang mga salita ni A. Jiao. Palaging nag-uusap ang mga tao, at hindi sila nakakapag-shopping. Tumingin si Ling Yue sa salamin upang makita kung paano gumagana ang bagong binili na sunglass na lavender. Nakakainis na langaw, gusto ko talaga silang patayin ng diretsyo. Dahil sa kagandahan at walang kapantay na ugali ni Feng Qinglan, namumukod tangi siya sa grupong ito ng mga dilag, at natural siyang nakakapag-usap ng maraming usapan. Palagi na lang siyang aloof at mayabang, paanong mababa ang tingin niya sa mga lalaking iyon na parang sako ng alak at sako ng bigas, at naiinis pa siyang lapitan.
Ilang beses, muntik na siyang makagalaw, pero napatigil siya sa oras ng mga babaeng katabi niya. Lanlan, huwag talagang pumatay ng tao. Kapag nakakita ka ng dugo, brigada. Brigada. Paano mo nasabi ang salitang iyon? Turismo. Paalala ni Shilanyo. Oo. Nakakainip ang paglalakbay, at masama ang tanawin. Lumingon si Xiao Waiso at sinampal si Shilanyo. Mga kapatid, maaari ba talagang isuot ang damit na ito para lumabas? Dinampot ng kandila ang isang sexing bikini na kabibili lang niya, kumikinang ang mga mata. Bilasan mo at ibalik ang kandila. Huwag ipakita ito sa publiko. Iniisip ng mga tao na tayo ay pervert. Si Shu Lingshan ay nagmamadaling pananghinaan ng loob. Pervert. Kumikislap ang kandila, ako ay orihinal. Nang mag-alala ang mga batang babae na pagtawanan, nalaman nilang ang mga pasahero sa kotse ay nakatitig sa kanilang mga mobile phone at walang oras upang bigyang pansin ang mga ito. Ano ang sitwasyon? Ewan ko, tignan mo ang balita sa mobile phone. Naglabas ang mga babae ng ilang magagandang bagong phone. Nang matagpuan ko ang mga headline ng balita, nakakagulat na, pinapatay ng mahiwagang babae ng Phoenix ang Elder Shenlong Clan sa isang pagkilos, walang katulad na krisis ng Shenlong Clan, at, ang patriarch ng banal na lupa ng hinihinalang Phoenix Clan ay nagtatanghal sa mundo. Wow, anong instant kill? Masyadong malakas. Ang Phoenix Clan ay kamanghamanghang ngayon, at ang iba pang mga angkan ay inaasahang magsasama-sama upang manatiling mainit. Napakaganda ng babaeng Phoenix na ito, hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Ang mga pasahero sa kotse ay maraming pinag-uusapan, at ang mga babae ay may kakaibang ekspresyon. Sabihin mo lang na huwag pumatay ng tao, oo, pumatay at pumatay, nasa headline pa rin ito. Si ate talaga, umalis lang ako sandali, paano siya makakagawa ng ganoon kalaking ingay? Hinawakan ni Du Yuner ang kanyang noo, talagang nakumbinsi ang kanyang pinakamatalik na kapatid. Yuner, mas mabuting tawagan mo si Ziner at sabihin sa kanya na huwag masyadong lumayo. Kung magkakaroon ng clan war, masama kung napakaraming tao ang mamamatay, pag-aalala ni Nayan Rujiao. Bueno, lalaban ako ngayon, tumanggaw si Du Yuner. Kabanata 2654 ang babae ng pamilyang Shenlong. Masaya si Xiao Ziner nang matanggap niya ang tawag. Ate, nakagawa ka na ng mga headline, kaya huwag mo nang palakihin pa. Alam mo, hindi ako bata. Bakit ang songgit mo? Binaba ko muna ang tawag at naglalaro. Nagtanong si Xiao Ruolan, Ancestor Ziner, ano ang problema? Ayos lang, mahilig magmura si ate, ituloy na natin ang paglalaro. May nakababatang kapatid ka pa ba? Kasing lakas ba ng ninuno mo? Ito ay malayo sa likod. Ang babaeng iyon ay hindi kasing talino ko, malambot ang puso, at hindi sapat na nakatutok sa kanyang pagsasanay. Siya ay higit pa sa isang kaharian ng layo sa akin. Umiling si Xiao Ziner. Bahagyang nadismaya ang mga mata ni Xiao Ruolan. Akala niya ay isa lamang siyang cultivator na kayang hubugin ang espiritu, ang pinaka-immortal na cultivator, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, isang pribadong club sa Donghua. Umupo si Xiao Ziner sa pangunahing upuan ng malaking hapagkainan, tinitingnan ng mga Katanji tanging pagkain sa mesa, at nagpiesta. Well, ang sarap, Xiao Ruolan, maganda ang lugar na nirekomenda mo. Gusto ito ng matandang ninuno na si Ziner, si Xiao Ruolan ay mukhang mayabang at sinulyapan ng ibang tao sa silid. Ang naruroon ay ang pangunahing lahi ng mataas na antas ng Phoenix Clan na sumugod. Ang ilan sa mga kasalukuyang powerhouse sa clan ay karaniwang dumating. Kabilang ang ulo ng pamilya, si Xiao Junshan, ay ibinaba rin ang lahat ng gawain at sumama sa kanya. Ancestor Ziner, sinuri ko lang ang genealogy ng huling 20,000 taon, ngunit sa kasamaang palad hindi ko nakitang bawal ang pangalan mo. Ang mga nakababatang henerasyon ay napaka-curious, binago mo ba ang iyong pangalan sa kalahati? Binuhusan ni Xiao Junshan ng inumin si Xiao Ziner ng magalang. Nagtanong, hindi. Ang genealogy na napreserba mo ay 20,000 years old pa lang. Dapat wala ako, sabi ni Xiao Ziner na nakaumbok ang pisngi. Nagulat ang mga tao sa mesa at nagliwanag ang kanilang mga mata. Tiyak na, ito ang ninuno ng mga sinaunang tao. Maglakas loob na tanungin ang ninuno ni Ziner, saang panahon siya nagmula. Tanong ng isang Duotian elder. Bakit ang dami mong tanong, gusto mo bang kumain? Ayaw magsalita ni Xiao Ziner, mapaglaro siya, pero hindi tanga. Alam niya na ang pagtagas ng maraming impormasyon ay haantong sa gulo. Ang lahat ay natatakot na galitin si Xiao Ziner, kaya hindi sila naglakas loob na magsalita ng marami. Iminuwestro ni Xiao Junshan ang kanyang apo na si Xiao Ruolan gamit ang kanyang mga mata, may isang bagay na kailangang banggitin. Ancestor Ziner, nalaman namin kamakailan na mayroong isang kahangahangang paraiso sa lupa. Siguro kung interesado ang ninuno na bisitahin ang lugar na iyon ng magkasama. Tanong ni Xiao Ruolan. Blessed Paradise. Masaya ba? Tanong ni Xiao Ziner. Nabalitaan ko na may mga divine beast dito, syempre masaya, nakangiting sabi ni Xiao Ruolan. Oh, ang hayop. Pinag-isipan ni Xiao Ziner sa kanyang puso na bagamat mayroon siyang maraming divine beast, lahat sila ay mula kay Yefan at Su Qingzhou, bakit hindi ka pumunta at hulihin ang isa? Sige, dalhin mo ako para makita ito.
Tuwang-tuwa si Xiao Ruolan, ngumiti si Xiao Junshan at ang iba pa, at mabilis na nagpatuloy sa kusina na magluto at maghain ng masarap na alak. At ang pamilyang Lu sa Donghua City. Sa isang meeting room sa oras na ito. Si Lu Ronqiu at iba pang matatandang miyembro ng pamilyang Lu ay maaari lamang maupo sa huling upuan sa ngayon. Sa taas, may ilang taong nagmamadaling dumating, ang mga pinuno ng pamilyang Shenlang. Atmosphere, nakakadepress. Tila isang mabigat na bato, dumidiin sa puso ng lahat. Paano mo ginagawa ang mga bagay? Panoorin mo lang si Rong Chang na lumaki, hindi mo ba ito pipigilan? Ang elder ng tagapagpatupad ng batas na si Ji Rongguang ay sumigaw sa isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Lu. Ibinaba ni Lu Ronqiu at ng iba pa ang kanilang mga ulo, hindi ng ahas na pabulaanan. Kalimutan mo na ito, Rongguang, walang nakakaalam sa eksenang iyon na magkakaroon ng isang pinakamataas na antas na master ng Phoenix Clan. Masama rin ang sinapit ni Rong Cheng, ngunit hindi siya namatay ng walang kabuluhan, at least maghanda tayo ng maaga. Sinabi ni Ji Rongrong, ang kasalukuyang pinuno ng Shenlang Clan, na may malalim na ekspresyon. Patriarch, kapatid natin si Rong Cheng, patay na patay, hindi ako nakipagkasundo. Ngayon, ang pandaigdigang media ay baliw na magulat, na nagsasabing ang Phoenix ay sumasayaw sa loob ng 9 na araw, ang dragon ay sumisid sa kailaliman, at ang mundo ay dapat na igalang ang Phoenix mula ngayon. Naghihintay para sa kahihiyan, hindi ito nangyari sa loob ng 20,000 taon. Kung ang Phoenix Clan ay tunay na magiging numero 1 angkan sa mundo, ano ang mukha natin para makita ang ating mga ninuno? Naikuyong ni Ji Rongrong ang kanyang mga kamao at umupo roon gamit ang sariling katawan. Nanginginig. Anong uri ng paglilinang ang kabilang partido, maaari mong malaman. Patriarch Wei, bagamat nagpadala siya ng pinakamahuhusay na insider para mag-imbestiga, tila kahit ang Phoenix Clan ay hindi alam ang cultivation ng Phoenix Girl na ito, sabi ni Lu Ronqiu. Ulat. Karamihan, ito ay isang banal na kaharian. Kahit na ako ay nasa ika-8 antas, hindi ko magagawang maliitin si Rong Cheng sa ilang segundo. Napabuntong hininga si Ji Rongrong. Patriarch, pumunta tayo sa ilalim ng lupa at hilingin sa ninunong iyon na lumabas. Bulong ni Ji Rongguang. Tumahimik ka. Biglang naputol si Ji Rongrong, napagalitan, may turo ng ninuno, kung hindi tungkol sa kaligtasan ng mundo, hindi mo dapat istorbohin ang ninuno. Sa pagkakataong ito ay isang katanungan lamang ng katayuan ng aming angkan, pumunta at hilingin sa ninuno na lumabas at hayaan ang ninuno. Magalit ka, ikaw at ako ay mamamatay. Lihim na nagulat ang mga miyembro ng pamilyang Lu na naruroon. Oo naman, ang Shenlang Clan ay mayroon pa ring nakatagong ancestor master. Kaya lang, walang ginagawa ang mga amo ng mga angkan na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Ji Rongrong, Lu Ronqiu, nabanggit mo na ba ang bagay ng walang katapusang purgatorio sa sinumang tagalabas? Patriarch, gaano ko kalakas loob na ibunyag ang kalahati ng mga mahahalagang lihim na ito? Pagkatapos malaman ng tungkol sa pinagpalang lupain, gusto ko kaagad na sakupin ito ng Shenlang Clan. Si Lu Ronqiu ay mukhang tapat. Kung may totoong mga hayop, wala kang lakas ng loob na sukatin ka at lunukan ng pinagpalang lupain na iyon ng mag-isa, inisyon ni Ji Rongrong. Si Lu Feiyan ay humakbang pasulong sa oras na ito at nagsabi, Patriarch, kahit na ang pinagpalang lupain ay mabuti, mayroong isang nouveau riche na nagngangalang Yefan na sumikop na dito. Siya at ang ilang babaeng hindi nahihiya o nahihiya ay sinasakop ang bundok doon bilang hari, kung gusto mong makapasok, kailangan mong lampasan siya. Ano ang cultivation base ni Yefan? Tanong ni Ji Rongguang. Hindi pa rin ito kilala, ngunit marami siyang kayamanan sa kanyang mga kamay, at ang kanyang lakas ay hindi mahina, sabi ni Lu Yuanshan. Ang taong ito ay walang kaunting sentido komun, at sinasayang niya ang espiritong damo tulad ng Chiangkao sa walang kabuluhan. Makikita na ito ay isang straw bag lamang, nakangiting sabi ni Lu Feiyan. Oh! Tumawa si Ji Rongguang at tumalikod, Patriarch, mukhang taga-bansa talaga ang taong ito. May mga bundok sa labas ng mga bundok, kaya huwag maliitin ang kalaban, sabi ni Ji Rongrong na nakakunot ang noo, pagkatapos dinala ni Yefan ang mga tao sa Donghua City, ang karamihan sa mga chismis ay tatagas. Kung ang walang katapusang kayamanan talaga ang purgatorio, tapos ngayon ay may makapangyarihang ninuno ang Phoenix Clan, talagang gugustuhin nating sakupin ito. Dapat nating makuha ito bago ito mahanap ng Phoenix Clan, at alisin ang ilang benepisyo hanggat maaari. Patriarch, may kakaibang pinto doon, at kung wala kang pinto, hindi ka makapasok, sabi ni Lu Yuanshan. Ang mga nakakaalam sa pagbuo ng Kimen, maraming tao sa aming pamilyang Shenlang, pagmamalaki ni Ji Rongguang. Kahit hindi ka talaga makapasok, may plano si Feiyan. Ngumisi si Lu Feiyan, basta nagbibigay tayo ng mga regalo sa ilalim ng dahilan at hayaan ang mga tao sa loob na lumabas para salubungin sila, natural na magkakaroon ng paraan. Haha, matalino talaga si Feiyan, maganda ang paningin ni Xiao Ting. Tumingin si Ji Rongrong kay Ji Xiaoting na nakaupo sa ibaba at ngumiti ng may kasiyahan. Namula ang mukha ni Ji Xiaoting, at tinitigan niya ng diretso si Lu Feiyan nang walang pag-aalinlangan. Lumingon sa likod si Lu Feiyan at ngumiti, na agad namang nagpamanhid kay Ji Xiaoting. Sa sandaling ito, isang boses ng isang utusan ang biglang dumating mula sa labas.
Patriarch. May apurahang bagay na dapat iulat. Nag-iba ang ekspresyon ni Lu Ronkyo nang lumabas siya ng pinto at nakakunot ang noo, anong problema? Ang ikatlo at ikalimang master ay binugbog ng isang kakaibang babae sa bar, at ngayon sila ay malubhang nasugatan at ipinadala sa ospital. Ano? Galit na galit si Lu Ronkyo, sinuwang ng ahas na sakta ng mga inapo ng aking pamilyang Lu. Napalunok ang katulong, tumingin sa loob ng silid, at nahihiyang sinabi sa mahinang boses, ito ay isang babae mula sa pamilyang Shenlong. Kabanata 2655 ay mali. Mga tao mula sa pamilya Shenlong. Si Lu Ronkyo at ang iba pa ay may iba't ibang ekspresyon, at hindi maiwasang tumingin pabalik kay Ji Rongrong. Paano mo nalaman na ang mga iyon ay mula sa aming Shenlong clan? Tanong ni Ji Rongrong. Patriarch Wei Ji, ang babae ay naglabas ng lakas ng dragon, at ilang tao sa bar ang nawalan ng malay. Ilang monghe sa kaharian na humuhubog sa espiritu sa pinangyarihan ang nagkumpirma na ang lakas ng babaeng ito ay mas mataas, at ang kanyang kadugo ay dapat na higit sa apoy na dragon. Kalokohan. Iisa lang ang matanda sa aming pamilyang Shenlong na umabot na sa dugo ng apoy na dragon, at hindi siya dumating sa pagkakataong ito, hindi nasisiyahang sabi ni Ji Rongcheng. Tumayo si Ji Rongyao na may pananabik sa kanyang mga mata. Maaaring isang babae mula sa angkan na hindi natin kilala ang sumaksak sa Fire Dragon. Si Ji Rongcheng at ang iba ay biglang nagising nang marinig nila ito, at sila ay nasa sabik. Nasaan ang babaeng iyon, dalhin mo kami dyan dali. Ayon sa impormasyon, nagmadali ang grupo sa isang mas malaking sinihan sa Donghua City. Sa pasukan ng teatro, lahat ng uri ng malalaking poster ay nakapaskil. Ling Yuwei, Nayan Rujiao, Feng Yaoying, Ning Zimo, at 5 anak na babae ni Feng Qinglan, dahil mahilig silang manood ng mga kultural na bagay, lalo nilang pinuntahan ang mga ito. Maliban sa mga larawan ng pag-ibig, mayroon pa ring iba pang mga pelikula, na iba sa ating panahon, sabi ni Ling Yuwei. Oo, ito ay tungkol sa paglinang ng sibilisasyon, at ang mga espesyal na epekto ay hindi kailangang gawin, nakangiting sabi ni Feng Yaoying. Wala naman dapat ganyang disciple diba? Tanong ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo. Nang banggitin ang bagay na ito, lahat ng mga babae ay hindi napigil ang tumawa. Para hindi makatawag pansin, lahat sila ay nag-disguise at ibinaba ang kanilang anyo. Sa hindi inaasahan, noong nararanasan ko ang nightlife sa bar kanina, may 2 kabataan na in-love sa figure ni Feng Qinglan, at natulala sila. Kailangan kong sabihin na kahit na binago ni Feng Qinglan ang kanyang mukha, ang kanyang anyo at ugali ay parang alitaptap pa rin sa kalagitnaan ng gabi, at mahirap itong pagtakpan. Nang makita ni Feng Qinglan na may gagawin sila, agad siyang nagalit, at tinukso ang reyna ng dugo ng dragon sa publiko. Mayroon bang anumang dahilan para dito? Kaya nagkaroon ng magandang palabas si Long Wei na nakakabigla at marahas na binugbog si Deng Tuzi. Huwag kang mag-alala, Qinglan, hintayin mo ang ilan sa aming mga kapatid na babae, hayaan mong maupo ka sa gitna, kung mayroon kang disipulo, lampasan mo muna kami. Mataimtim na sabi ni Ning Zimo. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, kung ginigipit ka, dapat lumaban ka rin. Habang nagsasalita siya, bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga magsasaka na papalapit. Ang mga taong pumunta dito ay talagang mula sa pamilyang Shenlong. Mukhang hindi nasisiyahan si Feng Qinglan. Nakakaabala talaga, huwag na nating hayaang manood ka ng sine, umiling si Feng Yaoying. Pumasok ka at tingnan mo, paalisan ko sila at samahan ka, sabi ni Feng Qinglan. Wala ring opinyon ang mga babae, at malinaw pa rin ang hangin. Pagkatapos ay magmadali, kung mayroon kang anumang mga katanungan, tawagan kami ng direkta, sabi ni Ling Yuwei. Pagkapasok ng mga babae, malamig na tiningnan ni Feng Qinglan ang pamilya Shenlong at ang pamilya Lo. Naramdaman ang momentum ni Feng Qinglan, naramdaman ni Ji Rongrong at ng iba pa na kakaiba ito. Nagmamadali akong panuorin ang pelikula, kung gusto mong gawin ito, puntahan mo ito ng magkasama, simpleng sabi ni Feng Qinglan. Nang marinig ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ng lahat, at napahiya sila. Si Ji Rongcheng ay magkakaroon ng seizure, ngunit direktang sinunggaban ni Ji Rongrong. Hehe, ang babaeng ito, sa ilalim ni Ji Rongrong, ay ang kasalukuyang patriarch ng Shenlong clan. Balita ko miyembro ka rin ng aming Shenlong clan. Hindi ko alam kung aling angkan. Kayo ang patriarch ng Shenlong clan. Ganyang klaseng disipulo, kayong mga lalaki ay hindi kayo mahigpit na disiplinado, kayo, ang patriarch, ay nakakahiya lang sa Shenlong clan. Naiinis na sabi ni Feng Qinglan. Pangit ang mukha ni Ji Rongrong, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at ngumiti. Ang mga anak ng pamilyang Lo, bagaman walang direktang koneksyon sa aming pamilyang Shenlong. Ngunit kung tayo ay kumilos ng hindi naaangkop, hindi natin matatakasan ang responsibilidad, at tiyak na disiplinahin natin sila sa hinaharap. Sa ganitong paraan, kung wala ng iba, huwag mo akong hadlangan sa panunood ng pelikula. Lumiko si Feng Qinglan para umalis. Sandali lang po ma'am, pwede po ba kayong maghintay hanggang matapos ang pelikula at makausap kami? Wala akong sasabihin sa iyo, mahinang sabi ni Feng Qinglan. Ma'am, ang aming pamilya Shenlong ay nasa isang malaking problema ngayon. Dahil ang babae ay labis na nagmamalasakit sa mukha ng pamilyang Shenlong,
hindi niya nais na makita na ang aming pamilya Shenlong ay tinatapakan ng iba, tama ba? Si Ji Rongrong ay mukhang sincere. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, anong problema? Lumiwanag ang mga mata ni Ji Rongrong, maghintay hanggang matapos ang babae sa panunood ng pelikula, paano natin talakayin ang mga detalye. Nang makitang maganda ang ugali ng kabilang partido, naramdaman ni Feng Qinglan na si Shenlong ay nasa problema, kaya't matulungan niya ang kanyang sarili walang mali, kaya tumanggo siya. Nang makita si Feng Qinglan, tumalikod siya at pumasok sa teatro. Ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Shenlong at ang pamilyang Lu ay nagulat lahat. Patriarch, hindi naman tayo sineseryoso ng kanyang mapagmataas na ugali, bakit napaka-accommodating mo? Nagtataka si Ji Rongsheng. Kayo, hindi ba ninyo napagtanto na nadiskubre na niya tayo, at nakatayo siya rito mag-isa, naghihintay na dumating tayo? Nagkatinginan ang lahat na para bang may nangyari. Hinihiling kami ng babaeng ito na magtulungan ng walang takot. Noong sinabi kong ako ang patriarch ng Shenlong clan, hindi niya ito sineryoso. Noong sinabi ko na ang Shenlong clan ay sa gulo, hindi siya gaanong nagtanong, na para bang ang gulo sa aming mga mata, it doesn't matter to her at all. Paunti-unti, pinagsama-sama, sa tingin ko. Ang lakas ng babaeng ito ay malamang na malayo sa ating imahinasyon. Kumislap ang mga mata ni Ji Rongrong at sinabing, kailangan nating mag-ingat, maaaring ito ay isang ninuno ng angkan na kayang makipagsabayan sa ninuno ng angkan ng Phoenix. Dapat ay matagal na siyang nag-iisa bago siya naging interesado sa mga gadget gaya ng mga pelikula. Parang bago. Kahit na posible, ang mga kababaihan sa paligid niya ay dapat subukang mag-imbestiga ng malinaw hanggat maaari, karamihan sa kanila ay hindi madali. Matapos makinig sa pagsusuri ni Ji Guangyao, isang grupo ng mga tao ang hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon, na hinahangaan ang mabilis na pag-iisip ni Ji Guangyao. Kakaiba, bakit biglang nagbago ang mundo nitong mga nakaraang araw, napakaraming misteryosong master ang tumalon mula sa pinagpalang lupain ng Dragon Vein level. Napabuntong hininga si Ji Rongguang na may emosyon. Elder, sa palagay ko, lahat ng ito ay talagang magkakaugnay. Natatakot ako na ang pagsilang ng mga ninuno at ang paglitaw ng pinagpalang lupain ay parehong pagkakataon sa lupa, sabi ni Lu Ronkyo. Oo, tama si Patriarch Lu. Ang sino mang makakaunawa sa mga magagandang pagbabago sa mundong ito ay makakamit ang mga pagkakataon sa hinaharap. Kaya, kailangan nating manalo sa pinagpalang lupain bago ang Phoenix Clan. Ji Rongrong True Color. Sa loob ng sinehan. Nang makita ng ilang babae si Feng Qinglan na pumasok, masaya silang kumaway sa kanya at pinaupo siya sa gitna. Qinglan, kumain ka ng popcorn, at bumili ng coke para sa iyo, nag-iisip na inabot ni Nayan Rujao ang mga merienda. Sa sandaling umupo si Feng Qinglan, sariwa na ang pakiramdam niya, tumingin sa paligid, kumakain at umiinom. Naresolbo na ba ang lahat? Tanong ni Ning Zimo. Well, matalino pa rin sila at hindi ginawa, pero mukhang may problema si Shenlong, please help me. Nako, napakahina ng mga angkan sa mundong ito, hindi naman siguro masyadong problema. Sa tingin ko rin. Tingnan natin kung ano ito. Kung makakatulong ka, okay lang. Okay lang. Bahala ka, outrest tayo pagkatapos manood ng sine at babalik sa hotel para magbabad sa hot spring. Hoy, sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ng asawa ko ngayon? Hulaan ko na siya ay sinasampal pa rin ni Yun Yao sa laboratorio. Haha, sa sandaling ito, sa kabilang panig ng malayong lupa. Ang Commonwealth of West, ang kabisera, ay nasa isang sinehan din. Pinunasan ni Yefan ang kanyang ilong, umupo sa upuan, at humigop ng kape. Si Ayer sa gilid ay naglagay lang ng makeup, tinali ang kanyang magandang buhok, ipinakita ang isang macelan at balingkinitang jade neck, at nakasuot ng kulay kamelyo na British trench coat na may baywang, na nakapagpalabas ng kanyang anyo at ugali ng kakaiba at nakamamanghang ganda. Ano ba naman, babahing ang katawan mo? Hindi naman kasi nasipsip ka sa sobrang essence diba? Half joke ang natanong ni Ayer. Hindi ko alam, bigla akong gustong bumahing. Ngumisi si Yefan. Sa puso niya, nangangamba siya. Hindi dapat siya binigyan ni Chu Yunyao ng anumang bagay na may malaking epekto. Kung tutusin, naturukan na siya ng maraming gamot para sa eksperimento. Biglang napasigaw si Ayer. Kabanata 2656 na iligtas mo ako. Sumunod ng malapitan, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yefan, na parang takot na kuneho. Inisip ni Yefan kung ano ang nangyayari, ang pakiramdam ay mayroong isang kahindek-hindek na multo sa pelikula. Isang thriller ang napanood ng dalawa, na pinili ni El. Kasamaan. Ang mga espiritu ay pumatay na ng 10,000. Natatakot ka ba sa bagay na ito? Ang prinsesa, na karaniwang marangal at marangal, ay gumagawa ng mahinang tunog ng ilong at kumikilos tulad ng isang layaw na bata, ngunit ang mga tagalabas ay walang pagkakataon na marinig ito. Si Yefan ay napalunok, hindi siya interesado sa ganitong uri ng nakakatakot na pelikula, at nangyari na ang babae ay nakayakap sa kanya, kaya't hinawakan niya si Ayer sa kanyang mga bisig. Si Yefan ay inalalayan ito ng mas maislan sa mukha ngayon, pagkatapos ng mahigit 10 minutong paghalikan, nakaupo na si Ayer sa katawan ni Yefan. Si Yefan ay unti-unting natauhan, hindi.
Si Ayer ay natural na hindi umamin na may kalahating ngiti sa puso ni Yefan, at hindi na niya masyadong napanood ang susunod na pelikula pagkalabas ng sinehan. Ang dalawa ay magkahawak kamay na naglalakad dahil si Elle ay mas namimiss ang mga kulturang ito ng mga kanluranin, at ikalawa ay ang paglalaro ng mga babae at gumaganap. Ang sinaunang instrumentong pangmusika na ito ay talagang isang piano. Habang naglalaro si Ayer, binalik niya ang tingin kay Yefan. Ang malalim na pagmamahal sa kanyang mga mata ay nagpabatid kay Yefan na ito ay talagang para lamang sa kanya. Nang magsaya ang mga nanunood at gustong makinig ng isa pang kanta, ilang silver gray na armored hover vehicle ang dumaan sa kalye. Isang grupo ng mga ganap na armado, dark armored warriors, armado ng mga espesyal na baril at iba pang mga armas, tumakbo pababa mula dito. Lahat ay nakakalat. Block S04 blockade. Nagtakbuhan ang mga dumadaan sa takot, at naging gulo ang eksena. Miss, let's go. Nandito na ang mga Federal Guards, baka may nangyari. Nataranta ang busker at pinaalalahanan si Ayer nang makitang nakaupo pa rin siya. Naglalaro lang tayo dito, bakit tumakbo? Pagtataka ni Elle. Ang mga taong ito ay hindi ma-provoke. Mas mabuting iwasan ito. Nagmamadaling inilagay ng artist ang piano sa space bag at tumakbo palayo. Nagkatinginan sina Yefan at Ayer, nagtataka kung ano ang nangyari, nang makita nilang lumapit ang ilang sundalong bantay. Ilabas mo ang iyong mga dokumento. Masyadong kaakit-akit ang hitsura ni Ayer, at halatang taga-silangan si Yefan, kaya agad siyang pinuntirya. Sa kabutihang palad, naihanda na ni Yefan ang kanyang ID at inilabas ito sa koordinasyon. Gumamit ng laser scanning device ang isang convoy na sundalo sa kanyang braso upang direktang suriin. Umalis ka na dito dali, huwag kang gumalas sa kalye. Kumaway ang sundalo. Anong nangyari dito? Nagtataka si Yefan. Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong. Mabangis na sabi ng sundalo. Sumimangot si Yefan, masama talaga ang ugali ng mga lalaking ito. Ang teknolohiya ng armas ng West Federation ay mas mahusay kaysa sa East China Alliance. Ang ilan sa kanilang mga sandata, kung sila ay mabisang inaatake, ay maaari pang ang seryosong makapinsala sa nagsasaka ng langit. Ang paggawa ng mga armas ay malinaw na mas madali kaysa sa paglilinang ng mga magsasaka. Sa makatuwid, sa West Federation, hindi ito kinakailangang gumana kung mataas ang base ng paglilinang. Ang mga gwardya na ito, kahit na hindi masyadong maganda ang kanilang personal na paglilinang, ay maaari pa ring maging isang pagpapala. Kalimutan mo na, Tara na. Ayaw ni Ale na masira ang magandang date kaya naman hinawakan niya ang kamay ng lalaki at umalis. Dumating ang dalawa sa isang restaurant na may mahuhusay na review sa internet, at pagkatapos nilang tamasahin ang perpektong pagkain at alak, pumunta sila sa isang pre-book na high-end na hotel. Sa 100 palapag na mataas na gusali, may mga malalaking floor-to-ceiling na bintana sa tatlong gilid, na matatanaw ang napakagandang eksena sa gabi. Nakapag-ayos na si Yefan para sa date ngayong gabi, at nag-ingat na pumili ng ganoong silid na may magandang tanawin. Bagamat nagawa na niya ang huling hakbang kasama si Ayer noong siya ay nasa korte ng Diyos, sa mahabang panahon, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong mapag-isa. Sa malambot na malaking kama, niyakap ni Yefan si Ayer, ninanamnam ang tahimik at tamis. Yefan, parang nai-inlove ako, humajijek si Ayer, pinadaus-daus ang kanyang mga payat na daliri sa mukha ng lalaki. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagmahalan. Hindi ba? Kahit hindi kita opisyal na hinabol, marami na rin akong pinagdaanan. Naalala ko lang nung birthday na yun, binitawan mo ako. May iba akong furry works, tapos niloko mo ako. Walang ibang lalaki ang makapagbibigay sa iyo ng ganoong uri ng paputok, sabi ni Yefan na may pagmamalaki ng ngiti. Wala akong pakialam, kailangan mo akong samahan sa isang petsa bawat buwan mula ngayon, sabi ni Ayer na may maliit na mukha. Okay. Hanggat may oras ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sabi ni Yefan. Siyempre may oras ka para samahan ng isa araw-araw, at masyado kang abala para pumunta dito. May kikigulo ka pa ba sa mga bulaklak sa hinaharap? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak. Nang sabihin niya iyon, malapit na siyang maging tool person na sama-sama sa mga babae. Hindi ba dapat siya ang gumamit nito? Paglilinang, hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay. Ang daming hinihiling, huwag mo nang tingnan kung sino ang namamahala sa pamilya. Tingnan natin kung paano kita parurusahan. Bibigyan pa sana ni Yefan si Ayer ng kaunti pang aralin, ngunit biglang napagtanto na may mali. Anong problema? Masama rin ang pakiramdam ni Ayer. Halos magkasabay na umupo ang dalawa. Nakasuot ng damit si Yefan, at mabilis na pinalamutian ni Ayer ang kanyang katawan ng mga particle. Bumaba muna ako at titingnan, baka walang kinalaman sa atin. Gaya ng sinabi ni Ayer, tumawid ang figure sa sahig at dumiretso sa sahig sa ibaba. Ang ibabang palapag ng hotel ay isang high-rise banquet hall. Walang handaan sa sandaling ito, ngunit isang grupo ng mga miyembro ng escort team ang pumasok dito na may dalang mga armas. Miss Shukaret, lumabas ka na, nahanap ka na namin. Pinindot ng isang kapitan ng escort team ang heat sensing device sa goggles at mabilis na nilock ang isang target. Maglalakad na sana siya papunta sa isang bar sa banquet hall nang makita niya ang isang figure,
tulad ng isang tumatakbong USA, na nagmamadaling lumabas, sinusubukang tumakbo sa isang bintana at tumalon palabas. Baril. Ilang miyembro ng escort team ang direktang bumaril. Zizi. Sa paligid ng katawan ng dalaga, sunod-sunod na lumitaw ang mga agos ng kuryente, na direktang nagpapamanhid sa kanya. Isa itong babaeng maputi na may blonde na buhok na nakasuot ng light blue na damit. Siya ay may matamis na hitsura at isang marangal na ugali, ngunit tila siya ay inabuso ng husto. May ilang dugo sa katawan, maputi ang labi, at sobrang haggard. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig, ang kanyang asul na mga mata ay puno ng puot, ayaw, at takot. Ang kapitan ng gwardya, isang binata na may buhok na chestnut, ay nagtaas ng kanyang maskara at nakangiting naglakad papunta sa babae. Ms. Chocolate, just by your means, kung gusto mong maubusan ng kapital, minamaliit mo ang escort team namin. Nagmamakaawa ang babae sa nanginginig na boses, pakiusap. Tulungan mo ako. Please save you. Kanina ka pa nakakulong, baliw ka ba? Parang nakaramdam ng katangahan si Captain at natawa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ng kapitan na may mali. Mukhang hindi siya kinakausap ng dalaga. Lumingon siya ng walang pag-aalinlangan, at sa isang iglap, natigilan siya. Ikaw, sino ka? Ang grupo ng mga gwardya sa likod nilang lahat ay nahulog sa isang punto, hindi na makalaban. Isang misteryosong babae, tulad ng isang diyosa na bumababa sa madilim na gabi, ay nakatingin sa kanila ng may pag-iisip. Kabanata 2657 Prinsesa Buwan. Bakit mo siya hinuli? Tanong ni Elle. Mabilis na tinutok ng kapitan ng gwardya ang laser gun kay Elle. Ang aming escort team ay may negosyo, at hindi namin kailangang magpaliwanag sa mga tagalabas. Kung ayaw mong mahuli ng Federation, mabilis mo itong makukuha. Napabuntong hininga si Ayer at pasimpleng tinanong ang blonde na babae sa lupa. Ano ang ipinakulong nila sa iyo? Ako si Luna Chocolate, gusto nilang pakasalan ko si George ng pamilyang Brank, pero ayaw kong magpakasal at gamitin nila bilang kasangkapan sa kasal at alyansa. Mabilis na sabi ng dalaga. Hindi napigilan ni Ayer na mabigla, talagang, déjà vu, ang karanasan ng babaeng ito. Hindi niya maiwasang mapangiti, naalala ang ilang mga nakaraang pangyayari. Sa oras na ito, pumasok din si Yefan. Nang marinig ang usapan sa loob, at makita ang ngiti ni Ayer, hindi niya maiwasang mapangiti. Mukhang may maliliit na prinsesa na tumakas sa kasal sa anumang edad. Galit na tingin ang ibinigay ni Ayer sa lalaki, mabuti naman o hindi, hindi ako nahiya gaya niya. Sino ka? Umalis ka dito dali, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Mariing sabi ng kapitan ng gwardya. Ayaw magpakasal ng mga babae, interesante ba para sa inyo na pilitin siya? Umiling si Ayer. Sa kagandahang loob ng kamatayan. Hindi na nagdalawang isip pa ang kapitan ng gwardya at diretsyong hinatak ang gatilyo. Ang laser projectile ay pinakawalan, isang pagsabog ng high-intensity energy, na naglalabas ng nakamamatay na purple-red light. Gayunpaman, sa sandaling ito ay umabot sa himpapawid, ito ay nabulok sa hindi mabilang na maliliit na liwanag, nang walang anumang kapangyarihan. Hindi lang iyan, kinilabutan ng kapitan ng gwardya nang malaman na ang mga armas sa kanyang mga kamay at ang mga kagamitan sa kanyang katawan ay lahat ay binuwag. Sa isang iglap, gumaan ang kapitan ng gwardya, at tanging panloob na lamang ang natira. Ikaw, power user ka ba? Sigaw ng kapitan ng gwardya. Nagulat din si Luna sa likod. Let's go, Luna, nakangiting sabi ni Elle. Mabilis na bumangon si Luna at umalis sa eksena kasama silang dalawa. Ang kapitan ng gwardya sa likod ay hindi nang ahas na hilingin sa mga tao na sundan siya. Ang gayong malakas na kakayahan ng gumagamit ay hindi lamang isang bagay na maaari nilang harapin. Nagpalit silang tatlo sa isang high-end na hotel. Upang maiwasan ang gulo, tinatamad silang mag-book ng kwarto at direktang umukupa sa isang suite. Matapos maligo ng mainit si Luna at maisuot ang damit ni Ayer, sa wakas ay nakabawi rin siya ng dugo. Kumain ka ng mainit na kape, inabot ni Elle kay Luna ang isang mug. Salamat, nahihiyang tumingin si Luna kay Elle, medyo mahirap tanggalin ang mga mata nito. Anong mali? Tanong ni Elle. Wala, namula si Luna. It's just. I think you are so beautiful and powerful. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon kalakas na ability user. Nasa Duotian realm ka ba? Matamis na ngumiti si Ayer, salamat sa papuri. Tungkol naman sa tanong tungkol kay Shuwei mamaya, direktang hindi ito pinansin ni Ayer. Luna Chocolate, kilala bilang Princess Moon, ang 5 pangunahing pamilya ng West Federation, ang panganay na apo ng Fox City, Chocolate Family. Umupo si Yefan sa sofa at tiningnan ang impormasyong nakita niya sa kanyang telepono. Ngumiti, celebrity ka pa rin. Medyo nagulat si Luna at sinabing, ang dalawa ay mula sa Donghua Alliance, tama ba? Kilala ako ng lahat sa Commonwealth. Ganun ba? Tanong ni Elle, Luna, bakit ayaw mong pakasalan ng George na iyon? Tumakas ka sa kasal, medyo malaki ang mga bagay, ngayon lang natin nakita sa kalye na hinarangan nila ang block for the sake of searching for you. Nagdilim ang mga mata ni Luna, I'm sorry. For cause you trouble.
Pero hindi ko talaga mapapangasawa si George. Let me guess, may shota ka? Tanong ni Elle. Umiling si Luna, no, it's not my personal problem. Bagamat hindi ko gusto si George Brink, kung ipipilit ng pamilya na pakasalan ko siya, kakayanin ko. Talagang ang kasal na ito ay tungkol sa Federation, maging ang kaligtasan ng buong mundo. Ayokong tanggapin ng masunuri ng aking kapalaran. So exaggerated. Maaari bang maging sanhi ng digmaang pandaigdig ang pag-aasawa? Hindi napigilan ni Yefan na matawa. Mukhang mas makapangyarihan ang prinsesa ngayong buwan kaysa sa iyo noon. Ang mukha ng card. Sinama ng tingin ni Ayer ang lalaki, huwag kang tumawa, mukhang seryoso na ang usapin. Luna, pwede mo ba kaming makausap? Nag-aalalang tanong ni Elle. Marahil ito ay dahil, nakikita ang ilang mga anino ng kanyang kabataan, si Ayer ay pinahahalagahan ang isa't isa ng kaunti. Tumango si Luna at saglit na nagkwento tungkol sa nangyari. Ang West Federation, bagamat mayroong isang sistema ng umiikot na mga konsol, ay karaniwang kontrolado ng 5 pangunahing pamilya. Si Gustav ng Lion City ay isang bayani ng Federation at ang pamilya ng general ng Federation Army. Ang Shockalite ng Fox City ay may malalim na pundasyong pampulitika. Brank ng Magic Dragon City ay may pambihirang posisyon sa mga practitioner. Ang pamilya ng Windsor ng Libra City, mayaman upang karibal sa bansa. Kinokontrol ng mga West Saxon ng Owl City ang kultura at imperyo ng media. Ang 5 pinakamaimpluwensyang pamilyang ito ay karaniwang kinokontrol ang 70% ng mga mapagkukunan ng West Federation. Katumbas ng, sila ang angkan ng West Federation. Noong nakaraang taon, pinaslang ang aking mga magulang, at ang aking pangalawang tiyuhin na si Leon ang nagkontrol sa kapangyarihan ng pamilya. Kasama ang aking lola, itinaguyod niya na pakasalan ako ng henyo ng pamilyang Brank, ang pinakabatang magsasaka sa Federation. George. Ang dahilan ay hinahabol ako ni George matapos akong makita sa isang handaan. Akala ko ordinaryong kasal lang, at noong una ay wala akong masyadong pakialam. Pero 2 buwan lang ang nakalipas, biglang sinabi sa akin ng isang retainer na tiyuhin na ang aking mga magulang ay pinatay ng aking pangalawang tiyuhin at lola. Dahil gusto nilang makipagsanib puwersa sa pamilyang Brank, para maibagsak nila ang kasalukuyang Diyos ng hukbong federal, si Diablo. Sandali lang, si Diablo, ang pamilyang Gustav, ang kumokontrol sa Federal Army. Mga tao, tanong ni Elle. Oo, siya ang bayani ng ating West Federation. Minsan niyang dinala ang mga tao sa kalawakan, pinunasan ang mga asteroid na tumama, at iniligtas ang mundo, kaya napakatapat sa kanya ng hukbo, sabi ni Luna. Nang may paggalang. Kayong pamilya Chocolate na nag-iisa, o ang pamilyang Brank, ay hindi sapat para talunin ang pamilya Gustav. Sa makatuwid, ang iyong pangalawang tiyuhin at ang iba ay gustong gamitin ang kasal na ito para patatagin ang alyansa, at ikaw ay katumbas ng isang token, biglang tumango si Yefan. Yes, accept me, that George Brank is no one. I don't want to marry, kaya kung hindi ako mag-aasawa, hindi magtatagumpay ang conspiracy nila. Sayang lang at nadiskubre nila ako, pinatay ang retainer na nagsabi sa whistleblower, at nakulong ako. Hanggang ngayon, pinrotektahan ako ng ilang patay na lalaki ng aking ama at tumakbo palabas. Namumula ang mga mata ni Luna, halatang iilan ang tapat na ministro ay patay na rin. Bakit nila pinabagsak si Diablo? Hindi kaya sila kontento sa katayuan ng 5 malalaking pamilya. Naguguluhan si Elle. Medyo natarante rin si Luna, I don't know the specifics. Parang related ito sa isang interstellar message na natanggap ng Federal Space Agency. Para bang sa isang mahalagang isyo, ibinasura ni General Diablo ang mga hinihingi ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang NASA ay bahagi ng militar, kaya ang Diablo ay palaging magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Noong panahong iyon, sinuportahan ng aking ama si General Diablo, na naging sanhi ng kawalang kasiyahan ng aking pangalawang tiyuhin at ng iba pa. Impormasyon ng Interstellar. Nag-isip si Yefan, maaari bang isa itong alien na sibilisasyon? Kabanata 2658 Interstellar Information. Honey, bakit hindi natin iuwi si Luna? Nakakaawa ang batang ito, balik tanong ni Ayer kay Yefan. Unang tumutol si Luna, hindi, salamat Miss Elle sa iyong kabutihan, ngunit kailangan kong ipaalam kay General Diablo, sabihin sa aking pangalawang tiyuhin ang kanilang sabuatan, at hayaan siyang mag-ingat ng maaga. Bagaman si General Diablo siya ang numero 1 powerhouse sa federasyon, ngunit kung siya ay may pukanalaban sa kanya, maaaring hindi siya makalaban, napakaraming makapangyarihang practitioner sa pamilyang Brank. Nag-alinlangan si Ayer. Nagkasundo na ang magkapatid. Hindi nila gustong pukawin ang napakaraming makamundong bagay, lalo na si Yefan. Kung mayroong masyadong maraming kontrol sa mga gawain ng West Federation, walang garantiya na ito ay masusunog. Ito ay hindi masyadong mapanganib, ngunit ang problema ay palaging susunod. Ayer, sabi ni Yefan na may kalahating nakangiting-ngiti, iminumungkahi kung suriin mo ito online, na baka may mga bagong ideya si Diablo. Ang Diyos ay mahiwaga, ano ang ibig mong sabihin, ano ang nangyari kay Diablo? Ayer. Hinanap ang impormasyon sa internet, at ang kanyang mga mata ay medyo natigilan sa isang iglap.
Diablo Saint Ingrid Dazer Gustav. Siya. Iyan ba ang buo niyang pangalan? Oo, Miss L, ano ang nangyayari sa iyo? Pagtataka ni Luna. Hindi nakaimik si Air, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Yefan. Ang Diablo na ito, malamang, ay isang inapo ng kanyang sariling maharlikang pamilya. Lalo na bilang isang lalaki, idinagdag niya talaga ang Daisy Lay sa kanyang gitnang pangalan, ibig sabihin, ito ang kanyang inapo. Siyempre, hindi ibig sabihin ay biolohikal na inapo ni Air, kundi ang mga inapo ng mga kapatid ni Air. At labis din niyang iginagalang ang kanyang matandang ninuno, at hinding-hindi ito nakakalimutan. Sigurado ka bang wala kang pakialam? Nakangiting tanong ni Yefan. Nag-alinlangan si Air. Bagamat sinasabing ang relasyong ito ng dugo, kahit na mayroon, pinaghiwalay ito ng maraming henerasyon, ngunit ang relasyon sa dugo ay napaka-magical. Nang makita ang mga middle name at apelyido na ito, nadama ni Air na konektado sa kanya. Sige, papuntahin natin si Miss Luna doon. Mabilis na ikanaway ni Luna ang kanyang kamay. No, Mr. Ye, Miss L, this is too dangerous. I am a wanted criminal in the Federation now, and the capital is basically controlled by our Chocolate family. I am. Hahanapin si President Diablo. Will, kailangan mong pumunta ng 5,000 kilometro sa kanluran, at dadaan ka sa saklaw ng impluensya ng pamilyang Brank sa daan. Kung gusto mong lumipad sa lugar ng pagsubaybay sa aviation, halos imposibleng hindi matagpuan, at madaling mahulog sa pagkubkob. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sabihin lang sa amin ang mga partikular na coordinate ng Diablo, at natural na makakahanap kami ng paraan. Nakangiting sabi ni El. Napaka-convenient para kay Yefan na kunin si Luna. Kailangan lang niyang ilagay si Luna sa ring, at pagkatapos ay malaya siyang sumugod. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagsubaybay sa aviation para sa mga ordinaryong monghe, ngunit para sa kanya at kay Air, ito ay parang larong pambata. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sina Yefan at Air sa Lion City. Ang pagpasok sa isang malaking asyenda, isang gintong estatwa ng leon, walang kapantay na marilag, bawat isa ay may maliksi na ugali, ganap na armadong mandirigma, na binabantayan sa labas ng Lion Manor. Pagkatapos palayain ni Yefan si Luna, hinayaan niya siyang pumunta sa pinto ng mag-isa. Lubusang nasakop si Luna sa lakas ni Yefan at ng dalawa. Hindi lang siya may ganoong high-tech na space ring, ngunit maiiwasan niya talaga ang lahat ng pagsubaybay sa aviation. Kamanghamanghang lumipad ng walang sagabal habang hinahanap. Sino ang darating? Ang seryosong tanong ng door guard. Ako si Luna Chocolate, gusto kong makita si General Diablo. Si Princess Moon pala, walang galang. Air report namin. Maya-maya, bumukas ang pinto. Dumating ang tatlo sa pangunahing bahay, isang bulwagan na estilo ng palasyo. Mayroong isang malaking bilang ng mga portrait na nakasabit, lahat ay nakasuot ng marangal na kasuotan, maganda at napakarilag. Nang makita ang mga pangalan ng mga taong ito, ang mga mata ni Air ay malabo, at siya ay nahulog sa maraming mga alaala. Kahit na ang kanyang mga kamag-anak ay nawala ng higit sa 100,000 taon, mayroon pa rin silang pakiramdam ng pag-aari kapag nakita nila ang mga miyembro ng pamilyang Gustav na may parehong pangalan na suffix. Yefan, sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit ang mga ninuno ng angkan, kahit na sila ay nabuhay ng 10,000 o 100,000 taong gulang, ay palaging magkakaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa angkan. Ito ay walang kinalaman sa oras o edad, ito ay hindi mabubur sa mga buto. It's a kind of emotion, napabuntong hininga si El. Hinaplos ni Yefan ang buhok ng babae ng nakangiti, at nakangiting sinabi, kapag nakita mo ang iyong mga inapo, huwag kang umiyak, nandito siya. Napansin ni Yefan na papalapit na ang pamimilit sa antas ng Heavenly Emperor. 2 metro ang taas, may determinadong mukha, mixing kulay kulot na balbas, at nakasuot ng pangkalahatang Amerikana ng West Federation. Naglalakad hanggang sa sala, naglalakad na parang maluwag, na may kabayanihang espiritu na hindi galit ngunit makapangyarihan. Sa likod niya, kasunod ang 2 adjutant na nakauniforme. Ang Diablo na ito ay talagang ang nangungunang powerhouse sa mundo. Sa pananaw ng hininga, parang power user pa rin siya. Lumipat ang tingin ni Diablo sa kanilang tatlo, at nang makita niya sina Yefan at Air, hindi niya napigil ang mapapikit. Obviously, para kay Luna, ang mas pinapahalagahan niya ay si Yefan. Mayroong napakakaunting mga tao na makakakilala sa akin sa unang pagkakataon nang hindi nagpapakita ng anumang pagkamahiyain. Ngumisi si Diablo, ipinakita ang ilang malalaking mapuputing ngipin, maupo ka. Ang 2 adjutant na sumunod sa likuran ay nilinang din sa mahabang buhay na kaharian. Nang makitang napakapalakaibigan at magalang ng general, nagulat silang lahat. Medyo gusot ang ekspresyon ni Air, ibinuka niya ang kanyang bibig, at tumingin kay Yefan na may pagdududa sa kanyang mga mata. Bakit napakalakas ng bloodline ko, mali ba? Hindi napigilan ni Air ang sound transmission. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, itong Diablo ay talagang medyo genetically mutated, at ibang-iba sa bloodline ni Air. Munting prinsesa ng pamilyang Chocolate, ang amo mo ay dumating sa akin mula sa malayo, ano ang problema? Napakadirekta ni Diablo.
Hindi rin nagtago si Luna, at ikinwento agad ang nangyari. General Diablo, bagamat hindi ko alam ang tiyak na dahilan, dapat kang mag-ingat. Malaki ang posibilidad na atakihin ka ng aking pangalawang tiyuhin at ang pamilyang Brank. Matapos ang mahabang panahon na tumahimik, biglang nagliyab si Diablo. Tumawa si Thunder. Bihira lang na ang pamilya ng Fox mo ay may ganoong katwirang babae. Miss Luna, sa totoo lang, bago ka dumating, alam ko na ang tungkol sa sabuatan ni Leon Chocolate at ng Brank family. Ano, alam mo na, natigilan si Luna. Noong nasa kami ng tatay mo, napag-usapan namin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa sandaling na aksidente ang iyong ama, alam kong may tao sa likod nito. Kaya sa panahong ito, ako ay nagtitipon ng mga elite para ang mga uod ng Federation ay tuluyan ng mapapawi. Para sabihin sa inyo ang totoo, pangungunahan ko ang mga elite na arestuhin si Wade, George at ang kanyang anak ng pamilyang Brank ng direkta sa madaling araw. Ako, si Diablo, ay hinding-hindi papayagan ng mga itim na tupang iyon, na sisir sa pinaghirapang kapayapaan sa lupa. Masyado na yata akong nag-isip, Mr. General, may foresight talaga ako, natatawang sabi ni Luna sa sarili. Hindi, Miss Luna, napakahalaga din ng iyong impormasyon, dahil mas sigurado ako na kailangan ng aksyon na ito. Isa kang bayani ng Federation, at sa panahong ito, maaari kang manirahan dito ng may kapayapaan ng isip. Hanggang sa katapusan ng usapin, kailangan pa rin ng pamilyang Chocolate ang isang mahusay na tagapagmana na tulad mo upang bumalik at mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Matigas na sabi ni Diablo. General Diablo, nakangiting tanong ni Yefan sa oras na ito, nasa kalawakan ka. Ang pangkalahatang administrasyon, ano ang nakuhang impormasyon sa Interstellar? May masasabi ka ba? Mapangahas. Sino ka ba? How dare you be so rude to the General? Paano mailalabas ang mga sikreto ng nasa sa kalooban? Matigas na saway ng isang adjutant. Kabanata 2659 na nagbago ka. Sinulyapan ni Yefan ang adjutant at bahagyang kumunat ang noo. Huwag kang bastos, si Mr. Ye at Miss Ayer ay mga kaibigan natin ng Federation. Pinandilatan ni Diablo ang adjutant at sinabing, Mr. Ye, ang pangunahing sikreto ng NASA, kung wala akong autoridad sa pagkakakilanlan, hindi ko ito maisisiwalat sa iyo, at sana ay maunawaan mo. No problem, then mauna na kami. Anyway, naihatid na si Miss Luna, and everything is under the commander's control. Tumayo si Yefan at sinabi, kayong dalawa, bakit hindi kayo sumama sa akin ng ilang araw? Kung si Chocolate at ang pamilyang Brank ay may problema sa dalawa, makakatulong din ako, sabi ni Diablo. Hindi nila tayo mahahanap. Tumawa si Diablo at sinabing, mukhang nag-o-overthink ako. Ang tiwala niyong dalawa sa sarili ninyong lakas. Mr. Ye, Miss Ayer, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi na ako makakaalis sa kabisera, same time na yumuko si Luna at nagpasalamat. Kumaway si LK Luna, goodbye, I wish you happiness, Princess Moon. Lumabas ang dalawa sa mansyon ng general, at si Diablo ay nagtungo sa pintuan. Yefan, sa tingin mo ba ay kakayanin ni Diablo ang krisis na ito? Mukhang napaka-problema ng West Federation. Sayang naman kung nahulog ito sa digmaan at nawasak ang napakagandang lungsod. Bakit, nag-aalala ang ninuno sa iyong mga inapo? Sabi ni Yefan na may maliit na ngiti. Anong ibig mong sabihin, matanda na ba ako? Pinandilatan siya ng mata ni Ayer. Iniisip ko lang, baka nag-o-overthink ka, sabi ni Yefan. Mukhang naguguluhan si Ayer, sa tingin mo ba ay siguradong mananalo si Diablo? Hindi sumagot si Yefan, ngunit tumawag sa telepono. Yunyaw, maglaan ng ilang sandali upang maghanap ng ilang impormasyon para sa akin. Ang Space Agency ng West Federation, at ang Federal Army, General Diablo. Nang matapos ni Yefan ang tawag sa telepono, gulat na sinabi ni Ayer, naiintindihan ko na hiniling mo kay Yunyaw na suriin ang impormasyon sa network ng Black Space Agency. Suriin itong Diablo, sa tingin mo ba ay may problema siya? Just it feels like things are not that simple. Nagkibit balikat si Yefan. Bakit? Anong problema ni Diablo? Let's see how the situation is when Yunyaw has finished his investigation. Baby Ayer, kain muna tayo at uminom. Pagkatapos ng kalahating oras. Sa isang kafe, nakatanggap si Yefan ng tawag mula kay Chu Yunyaw. Ang ahensya ng espasyo ng West Federation ay talagang kawili-wili. Si Chu Yunyaw ay tila nakakita ng isang bagay na interesado doon, at ang kanyang tono ay medyo nasasabik. Oh, paano mo nasabi? Bahagi ng teknolohiya ng Federation ay nagmumula sa etheric na sibilisasyon. Kung hindi dahil sa aking teknolohiya na nalampasan ng ether ng taon, hindi ko ito makikita. Ang space agency na ito, sa mga nakalipas na dekada, ay nakatanggap mula sa isang impormasyon mula sa isang malayong kalawakan. Bagamat hindi pa lubusang natukoy ang nilalaman ng impormasyon, maaari kong hatulan na ito ay isang paunawa, ng isang mataas na antas ng sibilisasyong demonyo. Natuklasan ng sibilisasyong ito ng demonyo ang pagkakaroon ng daigdig at hiniling ang panig ng daigdig na masunurin na sumuko sa pamumuno.
Gayunpaman, maaaring napakalayo nito, o maaaring wala itong panahon para pangalagaan ang panig na ito, kaya hindi opisyal na nagpadala ang Diablo ng isang kinatawan upang makipag-ugnayan sa lupa. Devil. Hindi kaya ang Earth ay ang globo ng impluwensya ng isa sa Seven Great Demon Kings? Napakaposible, ngunit sa kasamaang palad, kaunti lang ang alam natin tungkol sa Seven Great Demon Lords, at hindi natin alam. Ito ang unang Demon Lord. Nakakanerbiyos. Mapait na ngumiti si Yefan, ngunit huwag mag-alala tungkol sa kanyang buhay sa sandaling bumalik siya. Actually, huwag kang masyadong mag-alala, iba pa rin ang Tai Shi Plane kay Taiji. Parang hanggat sumuko ka, hindi magiging okay ang mga demonyo. Katulad ng Great Desolation, gusto lang ng Demon King na mamuno, hindi para sirain kung saan-saan. Para sa kanila, ito ay lahat ng teritoryo at mga tao. Marahil para sa demonyong haring ito, ang lupa ay napakahina pa para mabigyan ng pansin. Sana. Gayunpaman, ang NASA ay aktwal na nagsasagawa ng inisyatiba upang magpadala ng ilang impormasyon sa sibilisasyong ito upang tumugon. Malamang na nangangahulugan ito na umaasa akong magtatag ng pakikipagkaibigan sa sibilisasyong ito, sa gayon ay magbubukas ng mga interstellar na relasyon sa Earth. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap. Alam ba nila na ito ay isang sibilisasyon ng demonyo? Hindi nila alam na nasa Tai Shi Plane sila ngayon, paano nila malalaman ang tungkol sa demonyo? Tapos na, tinapik ni Yefan ang kanyang noo. Naiintindihan mo ba? Ang gusto ng Diablo ay ang pagsuko ng lupa, ngunit ang ipinapadala ng mga taong ito ay isang mensahe ng pagtatatag ng mga relasyong diplomatiko, na nangangahulugang Katembus. Kung matanggap ito ng sibilisasyon ng demonyo, nangangahulugan ito na ang lupa ay naghihikayat at nagdedeklara ng digmaan, ngumiti si Yefan ng mapang-akit. Kung gayon dapat mo ring malaman, sino ang nagbigay ng utos na ito? Siyempre ang taong may kapangyarihang kontrolin ang Space Agency, Diablo. Magandang maunawaan. Ipapadala ko sa iyo ang iba pang impormasyon, kailangan kong kumpletuhin ang genetic na gamot, abala ako. Pagkababa ng telepono, nakatanggap si Yefan ng isang dokumento na ipinadala ni Chu Yunyao. Ito ay lahat tungkol kay Diablo. Impormasyon, kabilang ang ilang itim na account ng Federal Army sa nakalipas na ilang dekada. Narinig din ni IR ang buong usapan, at hindi niya maiwasang matigilan. Maaaring. Ang pangalawang tiyuhin ni Luna, ang pamilyang Brank, sinusubukan nilang pigilan si Diablo na sumalungat sa padalos-dalos na pag-uugali na ito. Ngumiti si Yefan at tumanggo. Kaya, maaaring hindi totoo ang nakikita, maaaring hindi totoo ang pandinig. Ang ilang mga naisip na ideya ay madalas na pag-iisip lamang ng mga tao. Sina Leon Chocolate at George Brank, na tila mga kontrabida, ay malamang na protektahan si Luna. Maging ang mga nagsabi kay Luna ng tinatawag na katotohanan at tumulong kay Luna na makatakas, malamang hindi alam ang katotohanan, o nabulag ni Diablo. Gayunpaman, ang usaping ito ay nagsasangkot ng pagiging confidential, at hindi maginhawa para kina Leon at George na ibunyag ito. Kaya laging iniisip ni Luna na ang kanyang ama at si Diablo ang nasa banta. Medyo nanlumo si El, paano ito? Oo nga pala, paano mo pagdududahan si Diablo? Ngumiti si Yefan at sinabing, ang tunay na anyo ng isang tao ay hindi nakikita ng kanyang sarili, kundi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung talagang malawak ang isip at matuwid nitong si Diablo, hindi magiging bossy at mayabang ang adjutant na katabi niya. Katulad ng isang lalaking tulad ko na naglilinang sa loob at labas, dapat maganda rin ang mga babaeng nakapaligid sa akin. Ngumiti si IR at galit na sinabi, walang hiya. Napakurap si Yefan at humigop ng latte mula sa tasa. Okay, Baby L, pag-isipan natin kung saan ang susunod na pupuntahan. Hindi matagumpay na natapos ang date kagabi. Hindi ba dapat pabayaan ang bagay na ito? Pagtataka ni L. Anong problema? May kikialam ka ba? Nangako ako sa inyo na hindi na ako gagawa ng kahit ano para iligtas ang mundo, at hindi talaga ako interesado. Umiling si Yefan, na iligtas na ang eroplano ng Teso, at hindi siya nag-abala sa pakikialam sa bastos na bagay na ito sa lupa. Bakit ka nagkakaganito? Wala man lang sense of justice or sympathy, gaano kaawa-awa si Luna, gaano naging mali si Chocolate at ang pamilyang Brank. Nagbago ka na, hindi na ikaw ang Yefan na kilala ko. Wala kang pakialam, tapos may pakialam ako. Galit na bumangon si Elder at lumabas. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang kanyang ama na Nagel iligtas sa mundo ay sinabi mong masyadong birhen, anuman ito, sinasabi mo na wala kang kahulugan ng hustisya. Halika, ang dalawang dulo ay hindi bagay. Walang pagpipilian si Yefan kundi lumabas pagkatapos uminom ng latte sa kanyang tasa. Actually, kaya naman ni Ayer mag-isa ang bagay na ito, pero nag-aalala pa rin siya, kaya tingnan natin ang katabi niya. Kabanata 2660 hindi ko kayang panindigan ang simula. East China Alliance. Sa labas ng Donghua City, sa isang malaking manor na may magagandang bundok at ilog na pag-aari ng pamilya Shenlang. Sina Jirongguang at iba pang pangunahing miyembro ng direktang linya ng pamilyang Shenlang, at isang grupo ng mga pangunahing miyembro ng pamilyang Lu ay nagtitipon dito. Kagabi, pagkatapos mapanood ni Feng Qinglan ang pelikula, natagpuan siya ng grupo.
Gumawa ako ng appointment ngayon para pumunta dito at hilingin kay Feng Qinglan na gabayan ang paglilinang ng kanilang mga disipulong Shenlang. Bagamat nag-aatubili si Feng Qinglan, ngunit dahil pumayag siya, hindi madaling tumanggi. Kaya, ang ibang mga babae ay nagpatuloy sa pagsasaya, ngunit si Feng Qinglan ay dinala sa manor na ito ng madaling araw. Sa isang larangan ng martial arts, isang grupo ng mga elite na disipulo ng Shenlang clan, kasama si Ji Shouting, lahat ay seryosong nagpakita ng kanilang siyam na pagbabago ng dragon. Matapos basahin ito, lahat sila ay tumingin kay Feng Qinglan ng may pag-asa at pagmamataas. Ancestor Qinglan, tapos na ang mga bata sa kanilang pagsasanay, pakipaliwanag sa kanila, para sama-sama tayong makinabang, magalang nang umiti si Ji Rongyao. Siyempre hindi talaga nila inaasahan na sasabihin ni Feng Qinglan sa mga bata kung gaano karaming mga kailangan. Ang susi ay gusto nilang subukan kung ano ang antas ng Feng Qinglan. Ito ang leader, sa iyong angkan. Kumunat ang noo ni Feng Qinglan. Ah! Eksakto, tumango si Ji Rongrong. Sa level na ito, kahit na ipaliwanag ko sa kanila, hindi pa rin nila maintindihan. Una, gisingin ang lahat ng mga bloodline sa level ng dragon, at pagkatapos ay itaas ang cultivation base sa rurok ng mahabang buhay. Pag-usapan natin ito. Pagdating mo, sasalakayin mo ang apoy na dragon at mananalo sa langit. Pagdating ng panahon, hindi pa huli ang lahat para ipaliwanag ko ulit sa iyo. Medyo nadismaya si Feng Qinglan. Alam niyang mahina ang angkan sa mundong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaina. Sa antas na ito, sa Honghuang, paano ako magkakaroon ng mukha para humingi ng payo sa kanya? Maghanap lang ng elder na may Duo Tian cultivation, o mga guro mula sa Xuanyuan Academy, at maaari kang gamabay. Gusto ko pang mag-shopping, mauna na tayo. Lumiko si Feng Qinglan para umalis. Isang grupo ng mga henyo mula sa pamilyang Shenlang ang biglang nagpakita ng ayaw at hinanakit sa kanilang mga mukha. Proud na silang mga anak ng pamilya, bakit ang yabang ng babaeng ito? Hindi kaya sa kanilang 20s at 30s. 30s, na may ganoong lakas, hindi pa ba ito sapat? Sandali, si Ji Rongguang ay mukhang hindi masaya. May iba pa ba? Tanong ni Feng Qinglan. Ancestor Qinglan, dahil ang mga batang ito ay mahirap makuha sa iyong mga mata, bakit hindi mo ako hayaang humingi ng ilang mga trick? Ikaw, si Feng Qinglan ay walang malasakit, kalimutan mo na ito, hindi na kailangan. Ancestor, gusto ko talagang mag-improve, please enlighten me. Napakababa ng tingin kay Ji Rongguang, at natural na mayroon siyang fighting spirit sa kanyang puso. Ikaw ang ikatlong antas na nagwagi ng langit, dapat kang pumunta sa Dragon Bloodline, pumunta muna sa Emperador, pagkatapos ay pag-usapan natin ang Fire Dragon. Umiling si Feng Qinglan at aalis na sana nang bigla niyang naramdaman ang lakas ng dragon sa likod niya. Ang mga espesyal na pagbabago sa pag-iisip ay nagparamdam kay Feng Qinglan ng labis na pagkairita. Baliktaran ang sukat ng galit. Umuungol. Gatlang M. Isang multo ng kaluluwa ng dragon ng isang limang kuko na gintong dragon ang biglang lumitaw mula kay Feng Qinglan, tulad ng isang higanteng dragon, na sumasakop sa buong vilya. Ilang milya ang paligid, nakakalat ang mga ibon at hayop. Tahimik na lawa, nag-aalis ng malalaking alon. How dare you provoke me with anger against scale? Biglang lumingon si Feng Qinglan, at sa kanyang maningning na mga mata, si Jinyan ay puno ng kahangahangang kapangyarihan. Limang kuko na gintong dragon. Umupo si Ji Rongguang sa lupa na may isang pigi, at direktang natakot kay Long Wei. Lumuhad din si Ji Rongyao sa lupa, isang grupo ng mga inapo ng pamilyang Shenlang, at maging ang lahat sa pamilyang Lu, nang hihina ang mga paa nila, at sunod-sunod silang lumuhad. Ancestor, huminahon ka. Si Elder Rongguang ay pabigla-bigla lang at walang mali siya. Mabilis na paliwanag ni Ji Rongrong, puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Oo naman, sa pagkakataong ito ay lumabas mula sa bundok ang isang dakilang Diyos. Ang ninuno na may dugo ng limang kuko na gintong dragon ay nakaupo sa bayan, at hindi siya natatakot sa ninuno ng Phoenix na babae ng Phoenix Clan. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ng Five-Clawed Golden Dragon ay nakahihigit na sa Fengyan, at ang bloodline ng dragon ay talagang nagsisimulang magpakita ng higit na kahusayan nito. Ito ang kaharian ng Five-Clawed Golden Dragon ng Shenlang bloodline. Nakakatakot. Hindi nakakagulat na ang Shenlang clan ay kilala bilang ang unang clan. Si Lu Ronqiu at ang iba pa ay namutla at napasigaw sa mahinang boses. Binabalaan kita, ang galit ni Nilin ay lubhang mapanganib. Kung walang buhay at kamatayan sa pagitan ng parehong angkan, hindi ito dapat gamitin ng walang pinipili. Natapos magsalita si Feng Qinglan at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ni Ji Glory. Ancestor Qinglan, wait, to be honest, nahihirapan kaming anyayahan kang pumunta sa oras na ito. Totoo na. Ay isang malaking krisis sa aming Shenlang clan, at kailangan namin ng madalian ang pagbabalik ng aming mga ninuno upang maibalik ang kawalan. Si Ji Rongrong ay napakatapat na halos hindi siya umiyak.
Kahit na si Feng Qinglan ay may mataas na antas ng paglilinang, wala siyang alam tungkol sa lupa. Nang makita ang kalungkutan ni Ji Rongrong, nagtanong siya, ano ang problema? Mayroong hindi lamang mahalagang espiritual na damo, kundi pati na rin ang mga banal na hayop. Gayunpaman, nais din ng Phoenix Clan na kunin ang pinagpalang lupain bilang sarili nito, at espesyal na nakahanap ng isang makapangyarihang ninuno na lalabas sa bundok. Sa pagkakaalam natin, ang pinagpalang lupain ay kung saan matatagpuan ang mga ugat ng dragon. Kapag nasakop na ng Phoenix Clan, ang aming Shenlong Clan ay mapipinsala ng husto, at hindi na namin may angat muli ang aming mga ulo. Sa makatuwid, umaasa kami na ang mga ninuno ng Qing Clan ay maakay sa amin na sakupin ang pinagpalang lupain, at ang Phoenix Clan ay hindi maaaring maging mura. Dragon Vein. Totoo ba ito? Tanong ni Feng Qinglan. Ang lakas ng loob nating linlanggan ang mga ninuno ng Qinglan. Mabilis na sabi ni Ji Rongrong. Nag-alinlangan si Feng Qinglan. Bagamat tinatamad siyang makialam sa sarili niyang negosyo, iba naman kung ito ay tunay na pinagpalang lupain. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang at karangalan ng Shenlong Clan ay nagparamdam sa kanya na ang Phoenix Clan ay hindi kailanman magiging mas mura. Pagkatapos ng lahat, ang angkan sa mundong ito ay napakahina, medyo hindi makatwira na hayaan ang Shenlong Clan na alisin ang mga ugat ng dragon ng angkan ng Phoenix. Ang punto ay, mula nang sumali siya sa malaking pamilya ni Ye Fan, hindi na siya gaanong nakapag-ambag. Sa bahay, may mga kababaihan tulad ni Su Qingzhou, Feng Yaoying at Nayan Rujiao sa pamamahala, at kababaihan tulad ni Chu Yunyao at Ling Yuwei sa siyentipikong pananaliksik at konstruksyon. Siya ay isang marangal na reyna ng dugo ng dragon, ngunit parang wala siyang alam. Kung makakahanap siya ng isang piraso ng dragon veins, kumuha ng ilang espiritual na materyales, at kahit na tumulong sa paggamot kay Tuan Chuan, mas magiging komportable siya. Yung piraso ng pinagpalang lupain, talagang lupain ba itong walang mga may-ari? Gusto pa rin ni Feng Qinglan na magtanong ng malinaw, kung hindi ay hindi niya estilo na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa pag-uulat sa mga ninuno, may ilang mga maalay na tao sa kanayunan na sapilitang kinuha para sa kanilang sarili ang treasured land. Hindi lang iyon, nandoon sila, nag-aaksaya ng mga espiritual na materyales sa kalooban, kumukuha ng mga kayamanan sa loob, at nagbebenta ng mga ito ng kusa, hindi nila naiintindihan. Kayamanan. Ilan lang sa mga upstart, sila ay sobrang mayabang, at hindi nila karapat-dapat na magkaroon ng ganoong uri ng kayamanan, mabilis na sabi ni Lu Feiyan. May ganoon ba? Hindi nagustuhan ni Feng Qinglan ang mayabang at hindi nalilinang na upstart, at tumango, bueno, kung gayon, dalhin mo ako upang makita. Sa sandaling ito, ang dalawang tagapaglingkod ng pamilya Shenlong at ang pamilyang Lu ay nagmamadaling pumunta. Patriarch. May mahalagang impormasyon. Patriarch. May apurahang ulat ang Alliance Council, mangyaring pumunta kaagad sa pulong. Sina Ji Rongrong at Lu Ronkyo ay parehong nakatanggap ng mga mensahe. Kung titignan, nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Patriarch, anong problema? Tanong ni Ji Ronggwang. Sa panig ng West Federation, nagpadala si General Diablo ng mga tropa upang kabkuban ang pamilyang Dragon, Brank. Napasigaw ang lahat. Paano ito nangyari? Tinalo ng leon ang dragon. Hindi na ba magbabago ang federasyon? Oo, mayroon ding balita mula sa konseho. Upang maiwasan ang mga tao at ari-arian ng ating alyansa na maapektuhan, kailangan nating dalhin ang ating mga tao sa lalong madaling panahon. Ibalik ito sa alyansa, at gumawa ng mga hakbang na pang-emerhensya sa parehong oras, sabi ni Lu Ronkyo. Mukhang may digmaan ng West Federation. Haha, kahit ano pa ang dahilan, ito ay isang magandang bagay. Susunod, makikipagkompetensya tayo sa Phoenix Clan para sa pinagpalang lupain, at doon sila lalaban, hindi tayo mag-aalala. Bulong ni Feng Qinglan sa kanyang puso, West Federation. Mukhang kaninang umaga, maraming kapatid na babae ang nagsasabi, pumunta doon sina Ye Fan at Air. Dapat ayos lang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.